Maagang naglakad si Rica kasama ang anak niyang si Enrico sa Fort San Isidro Training Camp. Mahigpit niyang hawak ang maliit nitong kamay habang papasok sila sa kitchen area. Pagdating doon, pinaupo niya ang bata sa bakanting upuan sa gilid ng kusina. Enrico, mahina niyang sabi, bahagya siyang lumuhod para magpantay sila ng mata. Dito ka lang muna sa upuang to ha, huwag kang aalis dito hanggat hindi ako bumabalik. Maglaro ka lang nitong baril-barilan mo. Babalik din ako kaagad pagkatapos kong magluto. Naiintindihan mo ba? Seryosong tumango si Enrico pero halata ang excitement sa mukha nito. Opo mama, maghihintay po ako rito tulad ng dati. Ngumiti si Rica at marahang ginulo ang buhok ng bata. Good boy. Hinalikan niya ito sa magkabilang pisngi bago nagsimula sa kanyang trabaho. Isang sibilyang tagaluto si Rica at tanging sa kusina lamang ang pwede niyang puntahan kapag nasa loob ng kampo. Mahigpit ang patakaran doon pagdating sa mga sibilyan. Nakapasok lang siya sa trabaho dahil sa yumaon niyang ama na dati ring sundalo at tagaluto sa kampo. Habang abala sa ginagawa, lumapit si Charlie sa kanya. Isa itong babaeng sundalo na naka-assign sa kusina. Rica, baka hindi mo pa nababalitaan na inilipat ng destino si Sir Fajardo. At bago na ang battalion commander dito sa kampo. Mag-ingat ka na wag makasalubong si Colonel Marco Santillanes. Baka ipagbawal na niya ang pagpasok ng sibilyan dito, lalo na ng isang bata. Sinasabi ko lang to sa'yo para aware ka. Salamat Charlie. Iniiwasan ko naman ang mga bawal na lugar dito sa kampo. At saka hindi naman ako lumalabas ng kusina. Ilang taon na rin ako nagtatrabaho rito. Alam ko na ang mga dapat kong gawin. Alam ko naman yun, pero sobrang stricto kasi ni Sir Santillanes. Kagabi lang siya dumating pero ramdam na namin ang bigat na pamumuno niya. Walang magawa ang mga sundalong matitigas ang ulo sa kanya. Madaling araw pa lang, nagpa-exercise na siya. Nasanay kasi mga sundalo rito sa mabait na pamumuno ni Sir Fajardo, kaya naging pasaway ang iba sa amin. Kulang kasi sa disiplina ang iba sa mga sundalo rito. Mas maganda talaga kung istriktong tulad ni Sir Santillanes ang namumuno sa kampo. Titino talaga mga yun. Tama ka, pero ikaw ang inaalala ko, Rica. Baka maapektuhan ang trabaho mo kapag nalaman ni Sir Santillanes na isa kang sibilyan. Ngumiti si Rica para mapanatag ang babae. Hindi mangyayari yon, Charlie. Malabong mag-cruise ang landas naming dalawa. Maliban na lang kung pupunta sa kusina ang bagong battalion commander. Oo nga, malabo rin pumunta sa kusina yun. Sobrang bango ng itsura ni Sir Santillanes. At baka makapitan siya ng amoy ng mga ulam dito. Kahit pawisan siya, nako, super bango pa rin niyang pagmasdan. Natutulala ako sa kagwapuhan niya, kaya lang nakakatakot siyang tumingin. Walang emosyon ng mga mata niya at sobrang lamig ng pakikitungo niya sa lahat. Mahinang tumawa si Rica. Kahit pala matanda na ang bagong battalion commander, may apil pa rin ito sa dalagang tulad ni Charlie. Huwag na nating pag-usapan si Colonel Charlie, baka kiligin ka pa. Bumalik na lang tayo sa trabaho. Saad niya at napalingon sa kinauupuan ni Enrico, pero wala na roon ang bata. Nasaan si Enrico? Nataranta niyang hinubad ng apron saka lumapit sa pwesto ng bata kanina. Naku Rica, hanapin mo muna ang anak mo. Baka makita siya ni Sir Santillanes at mapagalitan ka. Kinakabahang sabi ni Charlie. Nagmamadali namang lumabas ng kusina si Rica. Enrico? Tawag niya sa unay mahina, pero kalaunan ay lumakas ang boses niya. Enrico! Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang hindi ito makita. Saan ba nagsuot ang batang yun? Patuloy sa paghahanap si Rica hanggang may nakasalubong siyang dalawang sundalo. Mga sir, may nakita po ba kayong bata? Hanggang bewang ko ang taas, maputi, singkit ang mga mata at army cut ang buhok. Tanong niya, pero umiling lamang ang mga to. Nanlumo si Rica at ipinagpatuloy ang paghahanap. Napuntahan na niya ang mga lugar na pwede niyang puntahan, pero wala roon si Enrico. Wala na siyang pagpipilian at tumakbo siya papunta sa training grounds, ang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa mga sibilyan. Hindi na niya pinansin ang malaking karatula na may nakasulat na restricted area at diretso siyang pumasok doon. Enrico! Sigaw niya habang papalapit sa open field at doon niya ito nakita. Nasa gilid ng training ground si Enrico at ginagaya ang mga sundalong nagsasanay habang hawak nito ang laruang baril. Tumakbo si Rica palapit sa bata. Hindi alintana ang mga sundalong napatingin sa kanya.
Enrico! Sigaw niya sa pagalit na boses, pero may kasamang pag-aalala. Anong gilin ko sa'yo, ha? Bakit sinuway mong utos ko? Napayuko ito, bahagyang namula ang pisngi at nangilid ang luha sa mga mata. Sorry po, Mama. Gusto ko lang pong sumali sa kanila. Bawal ang bata rito. Halika na. Hinawakan niya ito sa kamay sa kamarahang himila. Stop! Isang malamig at mabigat na boses ng lalaki ang nagpahinto sa paglalakad ni Rika. Dahan-dahan siyang lumingon sa pinanggagalingan ng boses. Nakita niyang nakatayo sa kabilang gilid ang matikas at matangkad na lalaki na tansya niya ay nasa 6 na talampakan ng taas. Nakasuot ito ng camouflage pants, army green shirt na pawisan sa dibdib, at combat boots na may bahid ng putik mula sa open field. Nakatiklop ang maangas na damit nito, kaya lumilitaw ang matitigas at nakaumbok nitong mga braso. Diretso itong nakatingin sa kanya at walang mababakas na emosyon sa mukha nito. Why are you not in uniform? Malamig nitong tanong. Bahagyang napaatras si Rika sa intensidad ng boses nito, pero hindi niya inaalis ang tingin sa lalaki. Hindi po ako sundalo, sir. Isa po akong cook. A civilian cook with a child? Who authorized you to enter this camp? May permiso po ako mula sa dating commander. Almost 6 years na rin po ako nagtatrabaho sa kampo. Dinadala ko rin po ang anak ko rito kapag wala siyang pasok sa eskwela. Wala po kasi magbabantay hindi siya nito pinatapos. That permission is revoked. Malamig nitong putol. This is a restricted training zone. Civilians are not allowed inside the camp. Leave immediately. Sandaling natigilan si Rika at hindi agad nakapagsalita. Permission to speak, Colonel Santillanes. Singit ng isang sundalo sa tabi nito. Kumunot ang noon ni Rika nang marinig ang pangalan ng lalaki. Hindi niya inaasahan na ito ang bagong battalion commander. Akala niya ay matanda na ito tulad ni Sir Fajardo. Pero mukhang nasa late 20s or early 30s lang to. Speak, Lieutenant Mendez. Sir, anak po ng isa nating kabaro si Rika. Tagaluto rin po ang tatay niya sa kampo. Pero nang pumanaw si Manong Teves, kinuha namin si Rika bilang kapalit niya. Tulong na rin po namin sa kanya dahil mag-isa niyang tinataguyod ang kanyang anak. Nanatiling walang emosyon ng mukha ni Colonel Santillanes. She can find work outside the camp. Escort her out. Malamig nitong sabi. Kinabahan si Rika. Matigas at walang pakialam si Marco at desidido talaga itong paalisin siya. Sir, please, huwag niyo po akong paalisin sa trabaho. Ito lang po ang bumubuhay sa aming mag-ina. Wala po akong pagpipilian kaya isinama ko dito ang anak ko. Then you should have found another choice. Sabi nito na hindi man lamang natinag sa pakiusap niya. Effective immediately. You are dismissed. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Rika ang sinabi nito. Napayuko na lang siya at nangilid ang kanyang mga luha. Napansin yun ni Enrico na nakatingala sa kanya. Bumitiw ito sa pagkakahawak niya, saka tumakbo palapit sa battalion commander. Enrico, wag! Sigaw niya. Pero hindi niya napigilan ng bata. Diretso nitong binato ang laruan na baliwalang nasalo ni Marco. Salbahe ka! Inaaway mo ang mama ko! Sigaw ni Enrico. Kinabahan si Rika nang makitang umigting ang panga ni Marco. Malamig nitong tiningnan ang bata na masama rin ang tingin dito. Tila may kuryenteng nagdudugtong sa mga mata ng dalawa at walang gustong magpatalo. Enrico anak, umalis na tayo. Nagmamadali niyang binuhat ang bata at halos takbuhin na niya ang pintuan para lamang makaalis doon. Pakiramdam niya ay may iba pang mangyayari kapag nagtagal pa sila roon. Minabuti na lang niyang bumalik sa kusina. Salamat naman at nakita mo agad si Enrico, Rika. Kanina pa ako kinakabahan na baka makita kayo ni Sir Santillanes. Salubong ni Charlie sa kanya. Bumuntong hininga si Rika bago ibinaba si Enrico. Nakita niya kami, Charlie, at pinapaalis na niya ako sa kampo. Problemado niyang sabi. Hayaan mo na lang si Sir Santillanes, Rika. Singit ni Mang Oscar, isa rin itong cook sa kampo. Hindi naman yun pupunta rito sa kusina. At saka maraming pasaway na sundalo ang kailangan disiplinahin sa kampo. Imposibleng ikaw pa ang tutukan niya. Maayos ka namang nagtatrabaho rito. Tama si Mang Oscar, Rika. Sang-ayon ni Charlie. Huwag kang aalis dahil mamimiss ng karamihan ng luto mo. The best kaya ang mga recipe mo at ikaw lang nakakagawa ng magic sa mga pagkain dito.
Yung simpleng putahe, napapasarap mo ng bongga. Salamat sa inyo. Napangiti si Rika sa suportang nakuha niya mula sa mga kasama. Mag-iingat na lang siya sa mga susunod na araw para hindi makasalubong si Colonel Marco. Malaki at malawak naman ang kampo at malayo sa kusina ang opisina ng battalion commander. Sa tagalan niya sa kampo, ilang sundalo pa lang ang nakilala niya, kaya imposibleng magkita ulit silang dalawa. Nang mga sumunod na araw, nagpatuloy si Rika sa pagtatrabaho at ni minsan ay hindi na ulit nag-cruise ang landas nila ni Marco. Unti-unti siyang naging panatag at iniisip na hindi na siya nito muling papansinin. Pero mapaglaro ang tadhana. Isang umaga, personal na nagtungo si Marco sa kusina na ikinagulat ng lahat. Agad na nataranta ang mga cook at staff sa pag-iwan sa kani-kaniyang ginagawa para bumati. Habang si Rika ay mabilis na yumuko at nagtago sa ilalim ng mesang nasa gilid ng kusina bago pa siya mapansin ng lalaki. "Good morning, Colonel." Sabay-sabay na bati ng mga sundalo sa kusina. "Resume your duties." Malamig nitong utos. Kinabahan si Rika nang marinig ang mahina nitong yabag papasok ng kusina. "Sir, bakit po kayo personal na bumisita dito sa kusina? May problema po ba sa mga pagkain inihahanda namin?" Lakas loob na tanong ni Charlie. "Not the food, but the cook." "Ano pong problema sa aming mga tagaluto, sir?" Tanong naman ni Oscar. Nahigit ni Rika ang kanyang paghinga nang makita ang pares ng combat boots na tumigil sa tapat ng mesa pinagtataguan niya. "Same food, same hands making it." Kumunot ang noon ni Rika. Unti-unti niyang nauunawaan ang pinupunto ni Marco. "Shucks, natatandaan ba niya ang lasa ng luto ko kaya nalaman niyang narito pa rin ako?" Komento niya sa isip. 50 laps around the field after duty. That is your consequence for disobeying an order." Utos nito sa mga tagaluto. "Sir, mawalang galang na po. Wala po kami sinusumay na utos dito. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin bilang tagaluto. Hindi po kami madalas sa training field, kaya sana kung meron man po kaming nilabag na utos, baka pwede pong ipaalam niyo muna sa amin." Saad ni Mang Oscar. 60 laps. Malamig itong sagot. "Sir, hindi naman po yata tama yun. Wala po kaming alam na kasalanan namin." Muling giit ni Mang Oscar. "Keeping a civilian inside this camp is an act of disobedience." "Sir, wala pong civilian dito." Pagmamatigas pa rin ni Mang Oscar. Biglang hinampas ni Marco ang ibabaw ng mesa. Napapitlag si Rika sa ilalim at bahagyang lumikha ng ingay. Tinakpan niya ang bibig upang pigilan ng sarili. Ngunit huli na. Siguradong alam na nito na nagtatago siya sa ilalim. "You know your fault. Learn to follow your superior's order without question. 100 laps around the field. Proceed after your duties." Pinal nitong sabi. Nang aalis na si Marco, mabilis itong hinawakan ni Rika sa binti. "Sandali lang, sir," sabi niya. Tumingala siya rito at nakitang tubid itong nakatayo, pero nakababa ang malamig na tingin sa kanya. "Excuse me, lalabas ako. Tumabi ka muna ng kaunti." Nakangiti niyang pakiusap. "Inuutusan mo ba ako, miss?" Napairap na lang si Rika. Mukhang ayaw nitong inuutusan kaya wala siyang pagpipilian kundi gumapang sa pagitan ng mga binti nito para makalabas. Pagtayo niya, nakatingin lang to sa kanya. Gaya ng dati, wala pa ring mabasang emosyon sa mukha nito, pero bahagyang nakakunot ang noo nito. "Tungkol sa pananatili ko rito, sir, wala naman akong ginagawang krimen. Nagtatrabaho lang ako rito. Bakit gustong-gusto mo akong tanggalin sa trabaho? Nagkasakit ka ba sa mga pagkain niluluto ko? Hindi naman, di ba? Nakakatulong pa nga yun para lumakas ang katawan mo." "How can they follow a major command if they cannot follow a simple one?" "Naawa lang sila sa akin dahil sa kalagayan ng buhay ko. Single mom ako at..." "Not my problem." Putol nito na walang bahid ng emosyon. Naikuyom ni Rika ang kanyang mga kamay. Hindi niya mapigilan ang inis sa malamig at kawalan ng simpatsya ni Marco sa mga tulad niyang mag-isang itinataguyod ang anak. "Leche naman, Colonel. Sinabi ko bang problema ko? Sinasabi ko lang ang kalagayan ko bilang ina." Sandali siyang humugot ng malalim na paghinga para huminahon bago muling nagsalita. "Hayaan mo na kasi ako magtrabaho rito. Hindi naman ako nakakaabala sa inyo eh. Bakit ba pinag-aaksayahan mo pa ako ng panahon? Humihinto ba ang training niyo kapag narito ako? Hindi naman ah." "My concern is my soldiers.
You're not one of them. Aray ha, napaka-direct to the point naman ito. Bulong ni Rika sa isip. Yun naman pala eh. Hayaan mo na ako dahil hindi naman ako isa sa mga sundalo mo. Inaalagaan ko pa nga sila dahil sa mga niluluto ko. I will repeat this once. Civilians are not allowed inside the camp. Wala naman akong gagawing masama sa inyo. Ano bang laban ng isang sibilyan na katulad ko sa daan-daang sundalo narito? Saka, dati naman pwede ako rito ah. Hindi nito pinansin ang sinabi niya at binalingan lamang ang nakaantabay na sundalo sa may pinto. Bring her out. Utos ni Marco sabay talikod. Nagngit-ngit sa inis si Rika. Umiwas siya sa mga sundalong hahawak sana sa kanya. Huwag niyo akong hawakan. Alam ko ang daan palabas ng kampo. Singhal niya sa mga ito. Binilisan ni Rika ang paglalakad para maabutan si Marco. Huwag mong parusahan ng mga tagaluto. Kapag napagod sila, magugutom kayong lahat. Aalis na lang ako para sa ikatatahimik ng budhi mo. Sigaw niya rito na hindi nito pinansin. Mas lalong nainis si Rika. Dinampot niya ang basurahan sa gilid at ibinato kay Marco. Mabilis itong nakaiwas kahit nakatalikod. Pero may tumalsik pa ring basura sa damit nito. Masama siya nitong tiningnan, pero inirapan niya lamang ang lalaki bago umalis. Umuwi ng bahay si Rika. Ilang oras siyang natulala habang nakaupo sa lumang sofa. Iniisip niya kung saan siya maghahanap ng bagong trabaho na hindi kailangan gumastos sa pamasahe. Yung pwedeng lakarin tulad sa kampo. Pero wala siyang maisip. Malayo ang mga establishmento sa lugar nila at siguradong sa pamasahe lang mapupunta ang sweldo niya kung sakaling makahanap siya ng trabaho. Hindi naman siya pwedeng lumipat ng bahay dahil nag-aaral si Enrico. Bakit ba kasi dumating pa ang Marco na yun sa kampo? Ang tahimik ng buhay ko ron tapos bigla niyang ginulo. Ay, paano na kami ngayong mag-ina? Tumayo si Rika at naisipang tingnan ang perang naipon niya. Dinukot niya mula sa ilalim ng higaan nilang mag-ina ang lumang kahon na kahoy. Sa loob niyon ay may mas maliit pang kahon kung saan niya itinatago ang lahat ng kanyang ipon. Isa-isa niyang binilang ang laman at nanlumo siya ng mapagtantong hindi yun sasapat para sa paglipat ng bahay, sa paglipat ng eskwela ni Enrico at lalo na sa paghahanap niya ng panibagong trabaho. Nakakainis talaga. Wala sana akong problema ngayon kung hindi dahil sa Marco na yun. Ibinalik niya ang maliit na kahon sa loob ng mas malaking kahon. Ngunit napansin niya ang isang lumang larawan sa ilalim niyon. Babaliwalain niya sana yun pero bigla siyang may naalala. Mabilis niyang dinungkot ang larawan at muli itong pinagmasdan. May bahid ng sunog sa gilid niyon, pero malinaw pa namang nakikita ang muka ng isang lalaki na nakasuot ng camouflage uniform at may hawak na sanggol. 7 taon na rin pala at muntikan ko nang makalimutan ng sadya ko sa pagpasok sa kampo. Mahina siyang napabuntong hininga. Habang tumatagal ang pagtitig niya sa larawan, unti-unti niyang namumukhaan ng lalaki. Natutup niya ang sariling bibig nang makilala ito. Oh my God! Si Colonel Santillanes ba talaga to? Nagdadalawang isip niyang tanong. Nakangiti ang lalaki sa larawan, singkit ang mga mata. May dimple sa gilid ng labi at medyo may kahabaan ng buhok nito. Mas maliit din ito kumpara kay Colonel Santillanes na may matipunong katawan ngayon. Ngunit malaki ang pagkakahawig ng dalawa kung ngingiti rin ang battalion commander. Kailangan ko malaman kung siya talaga to. Saan niya kahit naiinis pa rin siya sa lalaki. Muli niyang ibinalik sa dating lagayan ang kahon saka siya bumalik sa kampo. Pinapasok naman siya ng gwardya pagkatapos ng mahaba niyang pakausap. Kahit bawal, pumunta siya sa training field kung saan naroon si Marco. Napailing pa siya nang makitang tumatakbo sa field ang mga tagaluto. Wala talaga siyang patawad. Ang sama ng ugali. Pati tagaluto ng pagkain nila pinatulan. Bulong niya saka hinanap si Marco. Nakita niya itong matikas na nakatayo habang nagbabantay sa mga pinaparusahang sundalo. Tutok na tutok talaga ito at hindi man lamang nababakasan ng awa sa mga pagod na tagaluto. Colonel Santillanes! Tagaw pansin niya sa lalaki. Bahagyang lumingon si Marco. Hindi man lang ito nagpakita ng kahit anong reaksyon. Hindi niya alam kung nagtaka ba ito na bumalik siya o magagalit dahil muli siyang nakita. Kung ano man ang nasa isip nito, binaliwala niya yon at lumapit sa lalaki. Ipinakita niya rito ang hawak niyang larawan. Ikaw bang lalaki sa larawang to? Tumingin to sa hawak niya at doon niya napansin ang bahagyang kunot sa noo nito.
Ngunit baliwala lang nitong ibinalik ang tingin sa mga tumatakbong tagaluto. Send her out. Malambing nitong utos sa 2 sundalong lalaki na nakatayo sa tabi nito. Sandali lang, aalis din ako pagkatapos ng sasabihin ko. Saad niya sa 2 sundalo. Nag-aalinlangan ang mga ito kung hahayaan siya o susundin agad ang utos ni Marco. Pero nanaig ang takot ng mga ito sa battalion commander at agad siyang hinawakan sa magkabilang braso. Kung ikaw ang nasa larawang to, isa lang ang ibig sabihin nito. Ikaw ang ama ng anak ko. Sigaw niya para siguradong marinig ni Marco kahit hindi pa naman siya nahihila ng 2 sundalo. Mabilis itong tumingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagpakita ito ng emosyon. What did you say? Gulat nitong sabi na may bahid ng galit sa boses. Napanatag si Rika. Patunay ang reaksyon ni Marco na ito rin ang lalaki sa larawan. Sa wakas, natagpuan na rin niya ang ama ni Enrico. Malungkot man sa parte niya, pero gagawin pa rin niya kung ano ang tama. Samantala, hindi na maitago ni Marco ang pagkagulat sa sinabi ni Rika. Totoong siyang nasa larawan at kuha yon 7 taon nang nakararaan. May masakit yung alaala sa nakaraan niya, pero ang ipinagtataka niya ay kung paano napunta ang larawan kay Rika. Ipa-DNA test mo ang anak ko kung hindi ka naniniwala. Kapag napatunayan mong hindi totoo ang sinasabi ko, ipakulong mo ko. Madali na lang naman yun para sa'yo, di ba? Hamon ni Rika sa kanya. Bumalik ang dati niyang ekspresyon at hindi nagpadala sa sinasabi nito. Ilang beses na siyang naloko at hindi na siya kakagat sa parehong taktikang ginagawa nito. Tumingin si Marco sa 2 sundalo na nakahawak kay Rika. Change the guard rotation. 50 laps for every man who allowed her through the gate. Yes, sir. Sandali lang sabi ang kukulit niyo. Sigaw ni Rika at madiin niyang itinukod ang paa sa lupa para hindi makaalis sa pwesto. Miss, mas madaming mapaparusahan dahil dyan sa katigasan ng ulo mo. Hindi ka na naawa sa amin. Katwiran ng isang sundalo. Mas nakakaawang isang bata kung walang ama sa tabi niya habang lumalaki siya. Basic lang naman sa inyong pagtakbo sa field. Isa pa, karapatan ni Colonel Santillanes na malaman ang katotohanan. Anak niya ang anak ko. Miss, wag mo nang ipagpilitan ng sinasabi mo. Sa itsura mo pa lang, hindi ka papatulan ni Colonel. Tingnan mo naman yung peklat sa kaliwang pisngi at braso mo. Kahit sinong lalaki, mapapatras kapag nakita ka. Yan siguro ang dahilan kaya iniwan ka ng ama ng anak mo. Tapos ngayon, ipapaako mo pa kay Colonel ang bata. Wala na bang magkagusto sa'yo? Sa bagay, hindi na nakapagtataka. Nagtawanan ang 2 sundalo pero binaliwala lang ni Rika ang mga ito. Nakatingin lang ito ng diretso sa kanya. Ipinapakita kung gaano ito kaseryoso sa sinasabi. Hindi ko alam kung paano kita makukumbinse, Colonel. Pero kapag narinig mo ang sasabihin ko, baka magbago ang isip mo. Walang kahit anong emosyon sa mukha ni Marco habang nakatingin kay Rika. Ngunit bigla itong pumiglas mula sa pagkakahawak ng 2 sundalo at mabilis na nakalapit sa kanya. Hinawakan nito ang uniforme niya. Agad niyang pinigilan ang braso ng babae, ngunit ngumisi lamang to. 7 taon na nakakaraan nang mailigtas ko ang bata sa nasusunog na apartment at ang larawang hawak ko ay natagpuan ko sa bulsa ng jacket na ginawa kong pambalot sa kanya. Mahinang bulong ni Rika, sapat lang para marinig niya. May pumintig sa sentido ni Marco kasabay ng kirot sa dibdib niya. Sa isang iglap, mahigpit niyang sinunggaban ang leeg ni Rika. Say that again, and I'll have your tongue fed to the dogs. Nahihirapang sumagap ng hangin si Rika. Ayaw mo bang marinig muna ang sasabihin ko bago putulin ang dila ko, Colonel? Hindi ko itataya ang buhay ko para lang magsinungaling. Bahagyang itinaas ni Rika ang baba sa kabila ng pagkakahawak ni Marco. Hindi ko sinungalingan ang sinasabi ko, Colonel. Kaya makinig ka muna sa akin bago mo ko putulan ng dila. Ang larawang tong rason kaya nagtrabaho ako sa kampo. Matagal na kitang hinahanap. Sa kabila ng mabigat na emosyon ni Marco, nagawa pa rin niyang kumalma saka pinakawalan si Rika. I don't need explanations. I need proof. I want a DNA test tomorrow. Kailangan muna niyang masigurado kung anak niya ang bata para makagawa ng legal na hakbang laban sa babae kung nagsisinungaling ito. Ayaw man niyang maniwala pero mahirap baliwalain ang mga sinabi ni Rika. Nabanggit nito ang pagkasunog ng apartment niya kung saan nawala ang anak niya at ang larawang palagi niyang inilalagay sa bulsa ng uniforme niya. Sige, half day bukas si Enrico sa school. Hihintayin ka na lang namin sa San Isidro General Hospital.
Kung mauuna ka, kami ang hintayin mo. Tugon nito na bahagya pang hinahaplos ang namumulang leeg bago umalis. Kinabukasan, bandang tanghali nang makatanggap ng hindi inaasahang bisita si Marco sa kanyang opisina. Colonel Marco Santillanes, hindi pa kita nababati sa promosyon mo. Congratulations kahit huli na. Nakangiting bungad ni Madena. Isa itong babaeng kapitan mula sa 12 Vanguard Battalion, isang unit na kilala sa mahigpit na operasyon sa probinsya. Why are you here? Tanong niya sa malamig na tono. Marahan itong tumawa. Naninibago ka pa rin ba kung bakit ako narito? Siyempre kung nasan ka, naroon din ako. Nagpalit ako ng destino para may kasama ka rito. Nakakaawa ka kasi kung malayo ang nag-iisang kaibigan mo. Hindi na nakapagtataka ang ginawa ni Madena. Tulad ni Marco, anak din ito ng isang general at magkaibigan ang mga magulang nila. Wala siyang itinuturing na kaibigan simula nang paulit-ulit siyang nakuhin noon. Nawalan siya ng tiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pero hinahayaan lamang niya si Madena sa paglapit nito sa kanya. Respeto na lang din sa mga magulang nila. Do what you want. Sabi niya sa babae bago lumabas ng kanyang opisina. Teka lang, saan ka pupunta? Habol nito sa likuran niya. Sa ospital. Anong gagawin mo sa ospital? May sakit ka ba? Wala. Magpapa-DNA test lang kami ng isang bata. Pinigilan siya ni Madena sa braso. Galit itong humarang sa harapan niya. Marco, hindi ka pa ba natututo? Ilang beses nang may babaeng lumapit sa'yo at nagpapakilalang nasa kanila ang anak mo. Pero lahat sila nagsisinungaling. Hanggang kailan ka aasa na buhay pa ang bata? Mas lalo mo lang pa'y nahihirapan ang sarili mo. Tanggapin mo na nangyari. Ang posibleng may nabuhay sa lakas ng sunog nun sa apartment mo. Yung yaya nga ng anak mo halos hindi na makilala ang bangkay sa tindi ng pinsala. At sinabi rin naman ng mga pulis na posibleng naging abo na ang katawan ng sanggol kaya wala silang natagpo ang bangkay. Nakalimutan mo na ba yun? Inalis ni Marco ang kamay ni Madena sa braso niya. Anak ko ang pinag-uusapan dito, Madena. Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. Pinapaalalahanan lang kita, Marco. Huwag ka na magpaloko sa isto lang mapalapit sa'yo. I know what I'm doing. Malamig niyang sabi sa kapitana at muli siyang naglakad. Nagpatuloy naman ito sa pagsunod sa kanya. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Marco. Mabilis kang mahulog sa bitag ng mga babae kapag batang sinasangkalan nila. Hindi mo ba naisip na baka may ibang motibo ang babaeng yun? Binaliwala ni Marco si Madena, pero hindi ito tumigil. Sumakay pa ito sa sasakyan niya at sumama patungo sa San Isidro General Hospital. Pagkarating ng ospital, naroon na rin si Rica at ang bata. Nakaupo ang dalawa sa lobby at agad na tumayo nang matanaw siya. Habang papalapit, nakatingin lang si Marco sa bata na may masamang tingin sa kanya. Ayaw niyang umasa na ito ang nawawala niyang anak, pero may nararamdaman siyang tuwa kapag nakikita ito. Dahilan yon, kaya hinayaan niyang pumasok ang bata sa training field kahapon. Natutuwa siyang pagmasdan ito habang sumasabay sa pagsasanay. Hindi niya alam kung yun ang tinatawag na lukso ng dugo o nangungulila lang siya sa sarili niyang anak. Ang pangit naman pala ng babaeng yan. Hayagang panglalait ni Madena kay Rica. Hindi pangit ang mama ko. Ikaw ang pangit. Mukha kang lalaki na may peryahan sa pisngi. Pagtatanggol ng bata sa ina, patukoy sa gupit lalaki ni Madena at makeup. Umingos pa ang bata. Enrico, bad yan. Huwag kang magsalita na ganyan sa mas matanda sa'yo. Mabilis na saway ni Rica at nakakamangha ang pagiging kalmado sa kabila ng panglalait ni Madena. Magsasalita pa sana si Madena pero pinuto na ni Marco. Wala siyang oras pakinggan ng pakikipagtalo nito sa mag-ina. Gusto na lamang niyang matapos ang lahat ng to. Let's get this done. Pinangunahan ni Marco ang paglalakad. Sumabay si Madena sa kanya habang nasa likuran ang mag-ina. Mama, ano po bang gagawin natin dito sa ospital? Magpapatest ka, anak. Bakit po? Wala naman po akong sakit ah. Ibang testo, anak. Testo para malaman natin kung siya talaga ang papa mo. Mahinahong tugon ni Rica. Hindi naman po ako naghahanap ng papa, mama. Bakit kailangan pa po namin magpatest? Di ba po inaaway ka niya? Ayoko po sa kanya, mama. Salbahe po siya. Ikaw lang po ang gusto ko. Bahagyang bumagal ang pagkakabang ni Marco sa narinig. May parte ng pagkatao niya ang nasaktan. Hindi pa nagsisimula ang DNA test, pero ayaw na sa kanya ng bata. Ayaw mo bang magkaroon ng papa? May mama ka na,
At kung positibo ang test, may papa ka na rin. Tanong ni Rika. She's dreaming. For sure naman negative ang DNA test. Wala siyang pinakaiba sa mga babaeng gustong mapalapit sa'yo noon, Marco. Ginagamit lang nila ang mga anak nila at ipapaako sa'yo para makuha ka. Mahinang komento ni Kapitana Madena sa tabi niya. Ayoko po magkaroon ng papa, Mama. Pagtutol pa rin ni Enrico. Kasi sabi niyo po sa akin na kapag may papa ako, iiwan mo ako sa kanya. Ayoko pong umalis ka, Mama. Malulungkot po ako at iiyak, Mama. Gusto mong maging sundalo, diba? Ang mga sundalo hindi umiiyak. Dapat matapang ka. Ani Rika. Pero para kay Marco, hindi kahinaan ng pag-iyak. Normal na tao rin ang mga sundalo. May karapatan din silang umiyak. At tahimik niyang ginagawa yon kapag hindi na niya kaya ang lungkot. Ang totoong kahinaan ay ang pagsuko sa problema at pagtakas sa responsibilidad, mga bagay na hindi niya ginawa. Patuloy sa pag-uusap ang mag-ina hanggang sa makarating sila sa opisina ni Dr. Alejandro Castris, isang kilalang genetic specialist na nagsasagawa ng DNA testing. Pagdating doon ay agad silang kinunan ng mga kinakailangang sample. Matapos ang ilang paalala mula sa doktor, naghiwa-hiwalay na rin sila ng landas. Pakiramdam ko talaga sinungaling ang Rika na yon. Malakas ang kutob ko na may tinatago siya. Saad ni Madena pagbalik nila sa opisina sa kampo. Focus on your duty and supervise the battalion's training. Return to your post, Captain Adoracion. Formal niyang utos sa babae. Kapag ganito ang tono niya, walang sino man ang pwedeng sumuway sa mga sinasabi niya. Tumayo ng tuwid si Madena sabay saludo. Sir, yes sir. Pagkalis nito, bumalik na rin sa trabaho si Marco. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap si Marco ng tawag mula sa ospital para sa resulta ng DNA test. Pinuntahan niya yon at nadaanan pa niyang naglalakad sa tabing kalsada si Rika. Pasa nito sa likuran si Enrico habang nagtatawanan ang dalawa. Nakatingin lang siya sa side mirror ng military truck hanggang mawala ang mga ito sa paningin niya. Bakit umaasa ako na sana positibo ang resulta? Napabuntong hininga na lang si Marco saka inalis sa isip ang mag-ina hanggang makarating siya sa ospital. Hindi pa nagtatagal pagkarating sa ospital, dumating na rin ang mag-ina. Pawis na pawis si Rika pero nakangiti pa rin to. Napatitig na lang si Marco dito. Ngayon niya malalaman ang katotohanan kung anak ba talaga niya si Enrico. At kapag positibo ang resulta, malaki ang pasasalamat niya kay Rika dahil sa pag-aalaga nito sa bata. Kitang-kita naman niya ang sakripisyo nito. Colonel, bakit hindi mo pa kinukuha ang resulta ng DNA test kay Dr. Castris? Hinihintay mo ba kami? Tanong ni Rika sa kanya. No, I'm just reminding you. Don't forget what you said if the results turns out negative. You're going to jail. Paalala niya rito. Okay. Baliwala nitong sabi na halata ang kumpiyansang hindi ito makukulong. Magkasabay silang pumunta sa opisina ni Dr. Castris. Si Marco ang tumanggap ng envelope at unang nakakita sa resulta. Congratulations! It's 99.9% match. Ikaw ang ama ng bata, Mr. Santillanes. Saad ng doktor sa nilalaman ng resulta. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Marco. Masaya siya dahil buhay ang anak niya, pero natatakot din siya. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganitong takot mula nang pumasok siya sa military. Takot na baka itaboy siya ng sarili niyang anak. Ang pagkawala nito ang una niyang kabiguan, na sinundan pa ng iba't ibang pagkakataon na naloko siya ng mga nagpakilalang may hawak sa anak niya. Ngayong mas malinaw na ang lahat, hindi pa rin niya alam ang gagawin. Ngayong malinaw na sa inyong lahat, sana kayong maghihiwalay para sa kapakanan ng bata. Kailangan niya ng isang ina at ama sa tabi niya. Huling sabi ng matandang doktor. She's not my wife. Malamig niyang sabi. Hindi po kami mag-asawa, Dok. Agad ding paglilinaw ni Rika. Pasensya na. Akala ko'y mag-asawa kayo. Paumanhin ng doktor. Ayos lang po. Ani Rika. Nagpaalam na sila sa doktor at nagpasalamat bago tuluyang lumabas ng opisina nito. Anong plano mong gawin ngayon, Colonel? Tanong ni Rika habang hawak nito ang kamay ni Enrico. Marahan silang naglalakad palabas ng ospital. Pero napansin ni Marco na umiiwas sa kanya ang bata. Hindi siya nito pinapansin at kahit sunyap man lamang ay hindi nito ginagawa. I don't know what to do first. Sagot niya sa mabigat at nalilitong boses.
Bahagyang lumingon si Rika sa kanya. Masaya ka ba? Yeah. Walang gatol niyang tugon. Masaya ka pero natatakot ka rin. Tama ba? Yeah. I'm scared of my son. Mahinang pag-amin niya. Si Enrico lang pala magpapatiklop sa'yo, Colonel. Biro ni Rika bago muling tumingin sa unahan. Bumuntong hininga si Marco. Malaki ang handa niyang isakripisyo para sa anak niya. Ibinuhos niya ang buong atensyon sa bata mula nang isilang ito at handa pa sana niyang talikuran ng military para dito. Araw-araw niya itong kasama at personal na inaalagaan, pero isang aksidente ang biglang nagpahiwalay sa kanilang mag-ama. Isang araw lang siyang umalis noon para asikasuhin ang kanyang resignation letter. Ngunit pagbalik niya, tinutupok na ng apoy ang apartment niya. My son is my world. Nang mawala siya, parang gumuho na rin ang mundo ko. Hindi ako sumuko at pinahanap ko siya sa kahit saan. Pati media ginamit ko na. Maraming babaeng lumitaw na may kasamang bata. Pero walang nagmatch sa DNA test ko. Dahil sa paulit-ulit na pagkabigo, napagod na rin akong umasa. Sa huli, sumuko na rin ako. Mabuti kang ama, kahit ang cold mo sa ibang tao. Nakikita ko sa'yo na mahal mo talaga ang anak mo. Siya ang dahilan kaya nagbago ako. Pareho pala tayo. Mahinang sabi ni Rika. Paano kanya binago? Mahabang kwento. Siya nga pala, nasa ng mama ni Enrico. She died after giving birth. Minahal mo ba ang totoong mama niya? Sandaling tumingin si Marco kay Rika. Wala siyang makitang rason kung bakit dito tinatanong ang bagay na yon. Pero sumagot pa rin siya. Wala kaming relasyon. Madalas lamang kami magkita sa bar kung saan siya nagtatrabaho na madalas ko ring tambayan. Ilang beses lang may nangyari sa amin nang malasing ako ng sobra at Diyos ko, Colonel, huwag mo na ikwento kung paano nabuo si Enrico. Tinatanong ko lang naman kung minahal mo nga ang totoong mama ng bata. Mabilis nitong putulos sa sasabihin niya. Paglingon niya, nakatakip ang dalawang kamay ni Rika sa tenga ni Enrico. Naniningkit ang mga mata nito sa kanya at parang gusto na siyang sigawan kung wala lang ang bata roon. Nakakahanga ang lakas ng loob nito kapag kaharap siya. Samantalang yung iba, tumitiklop kahit makita pa lang siya. I don't love her. But I'm willing to marry her for my son's sake. Gusto kong lumaki na may buong pamilya ang anak ko. Sa pamilya namin mahalaga ang kompletong pamilya at serbisyo sa bayan. Pero hindi niya kinaya at binawian din ang buhay pagkatapos mga anak. Ngumiti si Rika sa muling hinawakan ng kamay ng bata. Alam mo, natatawa ako sa usapan natin. Hindi sa topic kundi sa tono. Pwede pala tayong mag-usap ng mahinahon pagdating kay Enrico. Kapag kasi tayo lang dalawa, hindi natin maiwasang mag-away. You're the one causing trouble, and you disrespected my authority. Pero pwede naman kitang patawarin bilang kabayaran sa pag-aalaga mo sa anak ko. Sinisi mo pa ako. Pero salamat sa pagpapatawad kahit hindi naman ako humihingi ng tawad. Ikaw naman ang may kasalanan kaya nagkakabangga tayo. Tinanggal mo ako sa trabaho na tanging pinagkukunan ko ng panggastos namin ni Enrico. I'll support you both starting today. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Sandaling tumahimik si Rika bago muling nagsalita. Kukunin mo na ba si Enrico sa akin, Colonel? Ramdam ni Marco ang lungkot sa boses ni Rika. Nasaksihan niya kung paano nito alagaan ang anak niya. Hindi maikakaila na mahal nito ang bata. Not yet. I want him to like me first. Sige, tutulungan na lang kitang mapalapit sa bata. Pero may kondisyon ako. Don't ask me to marry you. I won't do that, Rika. Kaagad niyang sabi. Malakas na tumawa ang dalaga. Kunot noon naman niya itong tiningnan. Kalma lang, Colonel. Hindi ko rin pinangarap na magkaroon ng asawang yelo. Okay lang sana kung summer at libre na ang aircon. Pero kung taglamig, baka maging frozen na ako. Sabi nito at tumawa pa ulit sabay iling. Good to hear that. Humugot ito ng malalim na paghinga, habang diretso lang na nakatingin sa unahan. Hindi naman niya namamalayang napapatagal na pala ang pagtitig niya kay Rika. May kakaiba itong dating na parang humihikayat sa kanya na mas lalo pa itong titigan. Ang gusto ko lang naman ay huwag mong pababayaan si Enrico at huwag mo munang tanungin kung paano siya napunta sa akin. Sasabihin ko rin sa'yo, pero hindi pa ngayon. Muli nitong sabi. Hindi pansarili ang hinihiling nito sa kanya. Malinaw na tanging kapakanan ng bata ang hangad nito at wala ng iba. Cold lang siya pero hindi siya madamot para ipagkait ang kagustuhan nito para sa anak niya. Alright, I'll make sure of his safety and I won't ask for now.
Mabilis niyang pagpayag. Salamat. Ihahatid ko na kayo. Presinta niya na hindi naman tinanggihan ni Rika. Si Enrico naman ay parang siya. Cold. Ang kaibahan lang, sa kanya lang cold ang anak niyang matagal na niyang inaasam na muling makita. Nagpalitan na rin sila ng mga numero ng cellphone ni Rika para madali nilang matawagan ng isa't isa tungkol sa bata. Samantala, matapos ang kumpirmasyon na ama ni Enrico si Marco, sinika pa rin ni Rika na tulungan ang lalaki na mapalapit sa anak niya. Pinapaliwanag niya sa bata ang lahat, pero malayo pa rin ang loob nito sa lalaki. Enrico, gusto mo bang manood ng military exercise sa kampo? Dadalhin ka ron ng papa mo. Tamang-tama at wala ka namang pasok ngayon. Ayoko po, Mama. Baka magalit na naman po siya at tanggalin ka niya ulit sa trabaho. Hindi na niya ako matatanggal sa trabaho. Sa school canteen na ang bagong trabaho ni Mama, di ba? Kaya pwede ka nang manood sa open field nang hindi nawawalan ng trabaho si Mama. Ano, sasama ka ba? Susunduin ka rito ng papa mo. Maganda yun, makakapag-bonding kayong dalawa. Napaisip sandali si Enrico, pero bigla itong sumimangot. Ayoko po. Salbahe po yun at masungit. Manonood na lang po ako ng TV. Hindi na ito pinilit ni Rika. Tinawagan na lamang niya si Marco para sabihin ang desisyon ng bata. Ayaw niyang pumunta sa kampo, Colonel. Hindi ko na pinilit at baka umiyak pa. Sabi niya pagkasagot nito sa kabilang linya. Narinig ni Rika ang marahang buntong hininga ni Marco. Nakikita niya rito ang pagkasabik sa bata, pero hindi naman ito pinipilit si Enrico kapag ayaw lumapit dito. Naiintindihan ko. Dismayado nitong sabi. Pwede mo ba siyang pakiusapan ulit na sumama sa akin bukas? Gusto siyang makita ng pamilya ko. Pakiusap nito. Sige, susubukan ko kung papayag siya. Sumama ka na rin, Rika. Ha? Bakit pati ako? Sa tingin ko, hindi sasama si Enrico kung hindi ka kasama. May punto si Marco. Ayaw siyang iwan ni Enrico dahil iniisip nitong aalis siya kapag wala ito. Nasabi na niya sa bata noon na ibabalik niya ito sa sariling ama kapag nakita niya. Gaya nga ng sabi niya kay Marco, isa sa mga dahilan ng pagpasok niya sa kampo ay pagbabaka sakaling makita ang tatay ni Enrico. Pero kalaunan ay nakalimutan na rin niya ang kanyang sadya dahil sa masaya at kontentong buhay na kasama niya ang bata. Nakaya naman niyang maging ina at ama rito sa loob ng ilang taon, bagay na pinagmamalaki niya at habang buhay na isa sa puso. Okay, sige, sasama na rin ako. Thank you, Rika. Malumanay nitong sabi. Napangiti na lang siya. Walang anuman, Colonel. You're not my subordinate, Rika. Call me by my name, not by my rank. Mabilis naman siyang kausap, kaya pinagbigyan niya ito. Isa pa, mahinahon na rin itong magsalita ngayon. Naroon pa rin ang coldness sa boses nito, pero hindi na yung tipong gagamit ito ng authority sa mga binibitiwang salita kapag kausap siya. Walang problema. Sige na, baka nakakaabala ako sa trabaho mo. Bye. Paalam niya rito at kaagad pinutol ang tawag. Kinabukasan, maagang gumising si Rika para ihanda si Enrico. Plano niyang pumunta sa kampo at doon makikipagkita kay Marco. Pero nagulat siya nang ito mismo ang pumunta sa bahay niya. Kahit simpleng black t-shirt, maong at combat boots lamang ang suot nito, gwapong-gwapo pa rin to. Ang aga mo naman, Marco. Hindi pa kami nakakapaghanda. Natutulog pa si Enrico. I'll just wait until you get ready. Sige, pumasok ka muna. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto para papasukin ng lalaki. Pinaupo niya ito sa sala bago siya nagtimpla ng kape. Magkape ka muna, Marco. Inilapag ni Rika ang tasa ng kape sa maliit na mesa sa gilid. Tumingin pa si Marco sa kanya at sandaling tumitig. Naiilang naman siya dahil bagong gising siya at hindi pa naliligo. Tanging maluwag na puting t-shirt at maikling cotton short lamang ang suot niya. Tapos wala pa siyang suot na bra kaya naiilang siya. Bakit ganyan ka makatingin, Marco? Alam kong pangit ako pero wag mo nang iparamdam sa akin. Biro niya para mawala ang pagkailang niya. Don't call yourself ugly. You can't hide your beauty with scars. Seryoso nitong sabi. Anyway, thank you for the coffee. Welcome. 3-in-1 lang naman yan. Mahina niyang tugon saka nagmamadaling pumasok sa kwarto. Hindi niya kinaya ang compliment ng isang Marco Santillanes. Nakakakilig ang binitiwan nitong salita. Hindi niya yun inaasahan sa isang katulad nito. Marunong din pala siya mag-compliment.
Nakangiti niyang sabi saka nagsuot ng bra at muling bumalik sa kusina. Pinagpatuloy na lang ulit ni Rika ang pagluluto ng agahan. Mula sa kinatatayuan niya, natatanaw pa rin niya si Marco. Tuwid itong nakaupo habang marahang umiinom ng kape. Marahil naramdaman itong nakatingin siya kaya bumaling ito sa direksyon niya. Ngumiti naman siya, pero wala itong reaksyon at nagpatuloy lang sa pag-inom ng kape. Ang cold talaga niya. Parang kailangan pa siyang hulugan ng piso bago magsalita. Parang hindi niya ako pinuri kanina. Bulong niya. Ilang saglit lang, nakahanda na ang fried rice, pritong tuyo at itlog sa mesa, kasabay ng paggising ni Enrico. Mama, good morning po! Masigla nitong bati paglabas ng kwarto at tumakbo sa kanya sa kusina. Good morning, my baby boy! Sinalubong niya ito ng yakap saka bahagyang binuhat at pinupugan ng halik sa magkabilang pisngi. 8 years old na si Enrico pero baby pa rin ito para sa kanya. Madalas pa rin niya itong binubuhat kahit medyo mabigat na ito ngayon. Kumusta ang tulog ng baby boy ko? Tanong niya rito. Okay lang po, mama. Nanaginip po ako. Ano naman ang napanaginipan mo? Kinasal daw po kayo ni Papa, tapos may baby sister ako. Ang saya-saya ko po kasi may kapatid na ako. Nag-kiss pa po kayong dalawa at nag-hug. Pagbibida ni Enrico kasunod ng pagkasamid ni Marco. Nag-init ang mukha ni Rika saka napatingin kay Marco. Napipilitan siyang ngumiti bago ibaba si Enrico. Anak, narito ang papa mo. Batiin mo muna siya. Itinuro niya sa bata ang pwesto ni Marco. Gumaan ang ekspresyon ng lalaki nang tumingin dito si Enrico. Good morning po. Formal at mahinang bati nito sa ama sabay tingin ulit sa kanya. Bakit po siya narito, mama? Sinusundo tayo, anak. May pupuntahan kasi tayo ngayong araw. Talaga po, mama? Kasama po kayo? Excited ditong tanong. Oo. Yay! Mamamasyal kami ni mama. Pupunta kami sa park. Enrico, hindi tayo pupunta sa park. Biglang nalungkot ang mukha ni Enrico. Pupunta tayo sa park pagkatapos nating bumisita kay na mommy at daddy. Singit ni Marco. Bumalik ang kasiyahan ni Enrico kaya napangiti na lang siya. Kumain muna tayo bago umalis. Samahan mo na rin kaming kumain, Marco. Paanyaya niya sa lalaki na pinaunlakan naman ito. Halatang hindi ito sanay sa mga pagkain na kahain sa mesa. Gayunpaman, wala itong reklamo at in-enjoy ang agahan kasama silang mag-ina. Your cooking skills never change, Rika. Saad ni Marco pagkatapos kumain. Paano mo naman nasabi? It tastes the same as when you were the cook at the camp. Napatigil sandali sa pagliligpit ng plato si Rika nang maalala ang araw na nalaman nitong nasa kampo pa rin siya. Dahil ba sa lasa ng pagkain kaya nalaman mong nasa kampo pa rin ako? Yes. Tinanong ko si Lieutenant Mendez kung sino ang cook nung unang beses akong kumain ng dinner sa camp. Later on, nalaman kong civilian ka pala. Wala akong choice kundi paalisin ka. Delikado para sa isang civilian ang manatili sa lugar na puno ng mga pasaway na sundalo. Pasimpleng napangiti si Rika. Cold lang talaga makitungo si Marco, pero hindi maikakaila ang kabutihan ng puso nito. Ayun, naiintindihan ko ng dahilan mo. Salamat sa pag-aalala, Marco. It's my duty to protect people, and you're one of them, Rika. Baliwala nitong sabi bago muling bumalik sa sala. Napangiti na lang si Rika saka pinagpatuloy ang pagliligpit niya. Pagkatapos, umalis na rin sila patungo sa bahay ng mga magulang ni Marco. Mahigit 1 oras na biyahe bago sila nakarating sa Santillanes residence. Malawak ang bakuran na may man-made landscape. Sa gitna ay nakatayo ang 3 palapag na bahay na may modern Spanish design. Sa main door naman ng bahay, nakatayo ang isang ginang na nakasuot ng eleganting bestida, katabi ang ilang mga kasambahay. Excited itong lumapit nang matanong sila. Marco anak, ito na ba si Marcus? Tanong nito habang nakatingin kay Enrico. Enrico na po ang pangalan niya ngayon, Mommy. Enrico? Nanginginig ang kamay at nangingilid ang luha nito nang marahang hawakan ng mukha ng bata. Ang apo ko, ako ang lola mo. Salamat at buhay ka. Hindi na ito nakatiis at agad na niyakap si Enrico. Namatay po ba ako, Lola? Inosenteng tanong ng bata. Bahagyang natawa ang ginang saka pinakawalan si Enrico. Elegante nitong pinunasan ng pumatak na luha bago sumagot. Hindi apo,
Akala lang namin hindi ka na namin makikita. Salamat at ligtas ka at kay gwapo mong bata. Tumingin ang ginang kay Rika saka hinawakan ang kamay niya. Salamat, Iha. Hindi na mahalaga kung paano mo niligtas ang apo ko dahil mas importante sa amin na ligtas siya. Halika, tuloy ka sa bahay namin. Welcome na welcome ka rito. Salamat po, ma'am. Nakangiti niyang tugon sa mainit nitong pag-welcome sa kanilang mag-ina, kahit hindi naman siya ang totoong ina ng bata. Ang formal mo naman, Iha. Tawagin mo na lang akong Mami Marcia. Magsanay ka na para kapag ikinasal kayo ni Marco, hindi ka na maninibago. Namilog ang mga mata ni Rika sa gulat kasabay ng pag-iinit ng kanyang muka. Naku ma'am, nagkakamali po kayo. Wala po kaming relasyon ni Marco. Hindi pa ba niya nasasabi sa'yo? Ang alin po? Nalilito niyang tanong. Sumulyap ang ginang kay Marco saka muling ngumiti sa kanya. Sa loob na lang tayo magkwentuhan, Iha. Muli nitong binalingan si Marco. Pumasok na tayo, Marco anak. Nakahanda na ang lunch at naghihintay roon ang daddy shack mo. Hinawakan ng ginang ang kamay ni Enrico habang marahan itong inaakay papasok sa malaking bahay. Mukhang komportable naman ang bata sa ginang at magiliw itong nakikipag-usap. Marco, mahina niyang tawag sa lalaki. Sinadya pa niyang hintayin ito sa paglalakad para magpantay sila. Yes? Sa tingin ko, nasa iyo ang problema kaya hindi ka magustuhan ni Enrico. Tingnan mo ang mami mo. Mukhang magkasundo agad sila. I saw that too. Sa tingin ko, mas komportable siyang kasama ang mga babae dahil lumaki siyang kasama mo. Umiling si Rika habang nakatingin kay Enrico na sinalubong din ng isang matandang lalaki na hinala niya ay daddy ni Marco. Nakangiti ang matanda bago binuhat ang bata. Magiliw ring nakipag-usap si Enrico rito. Hindi yun ang dahilan. Mukhang natatakot siya sa'yo dahil hindi kang umingiti. Subukan mo kayang umiti. Mauna kang kausapin siya palagi. Tingnan mo, hindi naman siya takot sa daddy mo. Pinigilan niya si Marco sa paglalakad at marahang iniharap sa kanya. Umiti ka nga, sabi niya sa lalaki. Sumunod si Marco. Gagawin talaga nito ang kahit na ano basta makuha lamang ang loob ni Enrico. Pero napanguso si Rika nang ilabas lang nito ang ngipin. Ano ba yan, Marco? Wala ka sa dentista. Ayusin mo naman. I forgot how to smile, Rika. I'm sorry. Natigilan siya sandali pero ngumiti rin siya. Ayaw niyang makita ni Marco ang awang nararamdaman niya para dito. Sobrang sakit at pagkabigo ang naranasan nito noon para kalimutan nito kung paano ngumiti. Tingnan mo ako mabuti, Marco. Pero wag mo nang pansinin tong peklat ko. Ganito lang ang pagngiti, oh. Ginandahan pa niya ang ngiti sa harapan nito. Matagal itong nakatitig sa kanya hanggang mangalay ang kanyang panga at unti-unting mawala ang ngiti niya. Nakuha mo ba? Ikaw naman ang ngumiti. Sabi niya rito. No need. Lunch is waiting. Let's go. Umiwas ito ng tingin at baliwala siyang tinalikuran. Sayang naman ang effort ko sa pagngiti. KJ talaga ni Colonel. Mahina niyang reklamo. Don't worry, he likes your smile. Saad ng boses lalaki mula sa likuran niya. Lumingon si Rika. Nakita niya ang lalaki na kasing taas at laki ng katawan ni Marco. Nakasuot din ito ng camouflage pants, army green shirt at combat boots. Ngunit ang ikinagulat niya ay mukha itong adult version ni Enrico. Pero kasing seryoso ni Marco. Ngayon pa lang, nakikita na niya ang itsura ng bata paglaki nito. Sino ka? I'm Marshall, and unfortunately, Marco's fraternal twin brother. May kakambal pala si Mr. Sungit. Pero parang ikaw ang ama ni Enrico. Kayong magkamukha eh. Hindi kaya napansin ni Marco na kamukha mong anak niya? Baka napansin niya. Hindi lang niya pinagtuunan ng pansin. Alam mo na, ayaw niyang umasa at masaktan na naman. Siguro nga. Puro kasungitan din kasi siya sa kampo. Teka, paano mo pala nasabi na gusto ni Marco ang hindi ko? We're twins, and I can just feel it. Okay. Bali wala niyang tugon dahil malabong mangyari ang sinabi nito. Baka hindi talaga nagustuhan ni Marco ang ngiti niya, kaya umalis agad ito. Bakit kamukha mo si Enrico? Muli niyang tanong kay Marshall. Maybe I'm the real father, not Marco. If he won't marry you, let me know. I'll take his place as your child's father and be your husband. Hindi nagustuhan ni Rika ang tono ng pananalita ni Marshall. Hindi ako isang bagay na pwedeng pagpasapasahan, mister. Wala rin akong plano magpakasal. Interesting. Hindi mo ba papakasalan si Marco?
Sasagot pa lang sana si Rika nang matigilan siya. Isang braso ang dahan-dahang pumulupot sa bewang niya. Parang may bumara sa lalamunan niya kasunod ng malakas na tibok ng kanyang puso nang makita si Marco sa tabi niya. Marahan siya nitong hinila palapit hanggang mapasandal siya sa katawan nito habang seryoso itong nakatingin kay Marshall. "You're crossing the line, Marshall." "The line wasn't exactly clear to me, Marco." Makahulog ang sagot nito na parang inaasar palalo ang kakambal. Nagsalubong ang seryosong tingin ng dalawa. Palipat-lipat naman ang tingin ni Rika sa mga ito. Base sa nakikita niya, halatang hindi magkasundo ang dalawa. Siguro ito ang dahilan kaya si Marshall ang kamukha ni Enrico at hindi si Marco. Baka dahil sa bangayan ng dalawa, napaglihian nito ang kapatid ng hindi namamalayan. May lalaki rin kasing naglilihi. "Pumasok na kayo rito, kakain na tayo." Maotoridad na sabi ng matandang lalaki mula sa kusina. Saka palang naglayo ang tingin ng kambal. "Dad called us, Marco." "I heard it. I'm not deaf, Marshall." Sagot nito saka siya ay giniya papasok ng kusina. Pinaghila siya ni Marco ng bangko saka pinaupo bago ito umupo sa tabi niya. Sa harap naman umupo si Marshall at katapat pa ito ni Marco. Maayos na nagsimula ang tanghalian. Mababait ang mga magulang ni Marco at ramdam ni Rika ang mainit na pagtanggap ng mga ito kay Enrico at sa kanya. Bibo ring nakikipag-usap ang bata sa mag-asawa, pero umiiwas din ito kay Marshall. Tahimik at seryoso ang magkapatid kaya marahil natatakot ang bata sa mga ito. "Marco, kailan niyo plano magpakasal ni Rika? Lumalaki na si Enrico. Kailangan niya na buong pamilya." Tanong ni Ginoong Shaq. Napatigil sa pagkain si Rika. Isa-isa niyang tiningnan ng mga kasama sa mesa mula sa mag-asawa, kay Marshall, hanggang kay Marco. At parang alam ng lahat ang tungkol sa kasal, maliban sa kanya. "We'll talk about it later, Dad." Tugon ni Marco. "Ang bagal mo naman, Marco. Kung ako yan, papakasalan ko siya bukas na bukas din." Singit ni Marshall. "Huwag ka makialam sa buhay ko, Marshall." Supladong tugon ni Marco. Muling naglaban ang tingin ng kambal, pero biglang may lumipad na 2 chopstick sa direksyon ng mga ito. Nakaiwas si Marshall habang nasalo naman ni Marco ang chopsticks. "Simula pagkabata at hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagbabago. Libangan niyo na talaga ang bangayan. Huwag na kayong umuwi rito ha. Nai-stress ako sa inyong dalawa." Galit na saway ni Marcia, ang ina ni Marco. Namumula ang mukha nito, pero kaagad kumalma nang hawakan ni Enrico sa braso. "Lola, okay lang po ba kayo?" Ngumiti si Marcia saka hinawakan ng kamay ng bata. "Okay lang si Lola, apo. Mabuti na lang at narito ka. Nawawala ang stress ko sa Tito Marshall at Daddy mo. Libangan na talaga nila ang magsagutan. Nakakarindi na rin sila minsan." Wala nang naiintindihan si Rika sa mga pinag-uusapan sa paligid niya. Nahulog na siya sa malalim na pag-iisip tungkol sa kasal. Nakapagpaalam pa naman siya ng maayos sa mga magulang ni Marco, pero tulala lang siya nang pumunta sila sa parke hanggang sa pag-uwi. "Kanina ka patahimik, Rika. Anong iniisip mo?" Bumalik siya sa wisyo. Namalaya na lang niyang nasa tapat na sila ng bahay niya at natutulog na si Enrico sa kandungan niya. Nasa gilid naman si Marco na pinagbuksan siya ng pintuan. "Seryoso ka ba talaga sa kasal na sinasabi mo, Marco?" "Yes." Walang gatol nitong tugon sa kadahan-dahang kinuha si Enrico. Bumaba ng sasakyan si Rika at sabay silang pumasok ng bahay. Maingat nitong inihiga sa kwarto ang bata bago sila nagtungo sa sala para mag-usap. "Hindi simpleng bagay ang kasal, Marco. Lifetime commitment yun. Magsasama tayo na walang pagmamahal sa isa't isa. Gusto mo bang gano'ng setup?" "It's not a problem for me. I told you, I can do anything for my son. Even marry the woman he grew up calling his mother, just to give him a complete family." Ang gulo mo rin minsan, Marco. Sinabi mo sa akin na hindi mo ako pakakasalan, di ba? Bakit ngayon, biglang may kasalan at alam pa mismo ng pamilya mo? "I changed my mind. I want to marry you for Enrico, and my parents approve it." Simple nitong tugon. "Kung ginagawa mo lang to dahil sa utang na loob, huwag mo nang ipilit. Kusang loob ko namang inaalagaan si Enrico at hindi ako nang hihingi ng kahit na anong bayad mula sa'yo." "My decision is final, Rika." "Pero hindi natin mahal ang isa't isa. Mahirap ang iniisip mo. Sa tingin ko hindi mag-workout yan." "What matters is that we both love Enrico. Sa una lang tayo maiilang, pero kapag nagtagal, masasanay na rin tayo at parang normal na lang ang lahat sa atin."
Hindi makapaniwala si Rika sa katwiran ni Marco. Kahit pala sa pag-aasawa, gusto rin itong maging cold ang pagsasama nila. Gusto mo akong pakasalan dahil kay Enrico, pero hindi mo pa inaalam kung paano siya napunta sa akin. Paano kung kasal na tayo saka mo nalaman na may kinalaman pala ako sa pagkasunog ng apartment mo? Hihiwalayan mo ba ako? No. Mabilis nitong tugon na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Malulungkot si Enrico at hindi niya ako mapapatawad kapag ginawa ko yun, Rika. Anong gagawin mo kung naging dahilan ako ng sakit na naranasan mo sa loob ng maraming taon? You'll pay for it. Marry me and stay by my side for the rest of your life, even if you don't love me. That will be your consequence. Nahaplos ni Rika ang kanyang muka. Matigas ang paninindigan ni Marco at hindi niya ito matinag. Nananatiling malamig ang ekspresyon nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Mukhang handa talaga ito sa anumang mangyari pagkatapos ng kasal nila. Paano kung hindi ako pumayag sa kasal? Tanong niya. Lumapit si Marco at napanganga na lang si Rika nang kunin nito ang kanyang kamay sabay suot ng isang diamond ring sa daliri niya. You have no choice, Rika. We're getting married as soon as I prepare everything. What the heck, Marco? Prank ba to? Leche, pati ba naman proposal ng Golden? Napa-English tuloy ako sa tuod ng lalaking to. Dugtong niya sa isip. Napaatras si Rika at napasandal sa sofa nang ilapit ni Marco ang mukha sa kanya. Do I look like I'm joking? Seryoso nitong tanong. Napipilitang napangiti si Rika. Palagi ka namang seryoso. Paano ko pa malalaman kung nagbibiro ka o hindi? Mas lalo pa itong lumapit, pero wala na siyang maatrasan. Hindi ako marunong magbiro, Rika. Napalunok siya nang dumampi sa mukha niya ang mainit at amoy mint na hininga ni Marco. Nasa-suffocate siya sa kanyang pagkakakulong sa pagitan ng sofa at katawan nito na halos sumakop sa buo niyang katawan. Nanliliit siya sa pwesto nilang dalawa. Okay, naniniwala na ako na seryoso ka, Marco. Pwede bang lumayo ka ng kaunti? Hindi ako makahinga sa'yo. Inuutusan mo ba ako? Malamig nitong tanong. Oo, inuutusan kita. Tingnan mo naman ang distansya natin. Sobrang lapit mo. Para kang manghahalik dyan eh. Namangha si Rika nang bahagyang umangat ang gilid ng labi ni Marco. Hindi yun matatawag ng ngiti, pero isa yung improvement na unti-unti na nitong natututunan muli ang pagngiti. Nice idea. Namilig ang mga mata ni Rika nang tawirin ni Marco ang distansya nilang dalawa. Mabilis niyang hinawakan ang mukha nito para pigilan. Shit ka, Marco. Huwag mo itutuloyan kundi babasagin ko yung precious egg mo. Nataranta niyang sabi sabay tulak dito. Umatras ng bahagya si Marco sa kayumuko. Akala niya magagalit to, pero nagtaka siya nang makitang umaalog ang mga balikat nito. Maya-maya, narinig niya mahina nitong pagtawa. Natulala na lang si Rika sa tanawing hindi niya inaasahang makita. Ang cold na si Marco Santillanes, tumatawa ngayon sa harapan niya. Marunong ka na ulit tumawa, Marco. Namamangha niyang sabi. Nagsisi siya na pinunapan niya ang pagtawa nito dahil bigla itong bumalik sa cold na ekspresyon. Yeah, and that's because of you and Enrico, Rika. Saad nito bago tumayo. I'm not good with sweet words, and I'm not a sweet person either. But I'm a man of my word. Once we're married, I will protect and respect you. Tumayo ng tuwid si Marco at parang gusto niyang maluha nang bigla itong sumaludo sa kanya. Sino siya para makatanggap ng ganitong respeto mula sa isang opisyal ng militar? Isa lang siyang simpleng babae na gusto nitong pakasalan para ibigay ang kompletong pamilya para sa anak nito. Marco, hindi ako isang opisyal para bigyan mo ng saludo. Hindi na babagay sa akin ng ganyang respeto. Lumapit siya kay Marco at ibinaba ang braso nito. Bilang isang opisyal na sundalo, nararapat lang sa iyo ang ganitong respeto, Rika. Para sa akin, isa kang bayani na nagligtas sa anak ko. Nasaksihan ko ang pamumuhay mo at alam kong malaki ang sakripisyo mo para kay Enrico. Minahal mo siya na parang ikaw ang tunay niyang ina. Hayaan mong bumawi ako sa naging hirap mo. Nadala ang damdamin ni Rika at tuluyang bumagsak ang mga luha niya. Napakasarap sa pakiramdam na may isang tao na handang tumulong sa kanya para gumaan ang kanyang buhay. Salamat, Marco. Isang magaang yakap ang natanggap ni Rika mula kay Marco. Magaan din itong tinatapik ang likuran niya. Simula ngayon magbabago na ang buhay mo, Rika. Bulong nito kasunod ng magaang halik sa ulo niya. Napangiti si Rika nang maalala ang panaginip ni Enrico. Hindi man yun eksaktong nagkatotoo,
pero tumugma ang tungkol sa kasal, yakap at halik ni Marco. Sa pagkakataong ito, tinatanggap na ng kanyang puso ang lalaki at tuluyan itong pinapapasok sa kanyang buhay. Umaasa siyang pagkatapos ng magiging kasal nila, matututunan din nilang mahalin ang isa't isa. Nang mga sumunod na araw, hinihikayat sila ni Marco na lumipat sa bahay na pag-aari nito sa labas ng kampo. Hindi naman pumayag si Rica dahil hindi pa sila totoong mag-asawa. Naiilang siya sa ganoong setup kahit napagkasunduan na nilang magpakasal para kay Enrico. Nirespeto nito ang desisyon niya, pero kapalit niyon ay ang hindi niyang pagtatrabaho at focus na lamang siya sa pag-aalaga sa bata. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nang nasasanay si Enrico kay Marco. Hatid sundo ito ng ama sa eskwela, bonding sa weekend, at minsan dinadala nito sa kampo ang bata para manood ng pagsasanay ng mga sundalo. Napalapit na rin sila sa mga magulang nito, lalo na kay Mommy Marcia na pinagsha-shopping pa sila ng mga gamit. Sa kasalukuyan, mag-isa si Rica sa bahay at abala siya sa paglilinis nang marinig niya ang katok sa pintuan. Iniwan niya ang ginagawa sa binuksan ng pinto. Ngumiti siya nang makita sa labas si Madena. "Ikaw pala, Kapitan. Pumasok ka muna." Paanyaya niya sa babae. Ngumiti ito. "Wag na, Mrs. Antillanes. Pinapasundo ka lang ni Colonel sa akin. May sorpresa yata siya sa'yo." Nahihiyang ngumiti si Rica. Hindi pa sila kasal ni Marco pero tinatawag na siya nitong Mrs. Antillanes. Nagsimula yon nang malaman nitong ikakasal na sila ni Marco. Humingi rin ito ng pasensya sa kanya noong una nilang pagkikita na tinawag siyang pangit. "Nakakahiya naman at ikaw pang sumundo sa akin. Sana tinawagan na lang ako ni Marco para ako na lang ang pumunta sa kampo. Ewan ba sa lalaking yun at ako pa ang inutusan? Ang dami ko pa namang ginagawa. Pero okay lang naman. Suportado ko naman siya sa love life niya." "Pasensya na't naabala ka pa, Kapitan." "Wala yun. Ano, tara na?" Napatingin si Rica sa suot niya na maluwag na t-shirt at square pants. "Magpapalit lang ako ng damit. Sandali lang ako." "Okay, no problem. Hintayin na lang kita rito." Nakangiti nitong sabi. Mabilis nagpalit ng damit si Rica. Isang simpleng puting bestida na may disenyong sampagitas sa laylayan ang suot niya at isang pares ng flat sandals. Itinaas niya ang hanggang balikat na buhok bago lumabas. "Handa na ako, Kapitan. Umalis na tayo." Saad niya kay Madena. "Sige, halika na." Magkasama silang sumakay ni Madena sa backseat habang may isa pang sundalo na nagmamaneho. Kaagad ding umalis ang sasakyan pagkasakay nila. "Ilang taon ka na pala, Rica?" tanong ni Madena. 28 na." 28 ka na pala? Akala ko nasa early 20s ka pa lang. Ang bata mo kasing tingnan. Alam mo, bagay talaga kayo ni Marco. 30 na yon pero mukhang nasa 21 lang. Anong sikreto nyo, ha? Pa-share naman kung paano maging looking young. "Binibiro mo naman ako, Kapitan. Sa itsura kong to, mukha pa ba akong bata?" "Bata ka pang tingnan kahit may peklat ka sa pisngi. Ano bang nangyari dyan?" "Na-aksidente ako noon." "Sumasakit pa ba yan?" "Hindi naman." "Pwede ko bang hawakan?" "Sige." Pagpayag niya. Marahan itong hinaplos ang pisngi niya. Wala naman siyang kibo sa kinauupuan, ngunit bigla nitong hinawakan ang batok niya sabay takip ng palad sa ilong at bibig niya. Nalanghap niya agad ang kakaibang amoy ng kamikal sa kamay nito, hanggang unti-unti siyang nanghina. "Kapag wala ka na, ako ang pipiliin ni Marco para maging ina ng anak niya." Narinig niyang sabi ni Madena bago siya tuluyang mawala ng malay. Nagising si Rica na nakagapos sa katawan ng malaking puno. Madilim na ang paligid at sa harapan niya may ilang grupo ng mga lalaki na nakapalibot sa apoy sa gitna. Isa roon ang driver nila ni Madena kanina. "Anong kailangan niyo sa akin?" tanong niya sa mga ito. Tumingin ang mga ito sa kanya saka ngumisi. "Ako ang may kailangan sa iyo, Rica, hindi sila." Mula sa dilim, lumabas si Madena. Nakapaskil ang kakaibang ngisi nito sa labi at matalim ang tingin sa kanya. "Anong ibig sabihin nito, Kapitan?" Tumawa ito bago humalukip-kip sa harapan niya. "Isa kang malaking sagabal sa amin ni Marco, Rica. Hindi ka naman maganda. Wala kang pamilya. Isa kang pobre at higit sa lahat, wala kang narating sa buhay. Pero bakit ikaw ang pakakasalan niya? Mas madami akong achievements kaysa sa'yo. Nagmula ako sa mayamang pamilya. Isa akong kapitan sa military at magkaibigan pa mga magulang namin.
Wala kang binatbat kumpara sa akin. Pero bakit ikaw, ha? Bakit? Kapitan, nagtataka rin ako kung bakit akong pinili ni Marco. Totoo mga sinabi mo. Walang-wala ako kumpara sa'yo. Pero ang hindi mo nagawa ay alagaan ng anak niya. 7 taon kong itinaguyod mag-isa si Enrico. Malaking bagay yun para kay Marco, lalo na't napaka-importante sa kanya ng bata. Yun nga ang pinagtataka ko eh. Paano napunta sa'yo ang bata? Sa laki ng sunog sa apartment ni Marco, paano nakalabas ang batang 1 taong gulang pa lang? Hindi nga nakaligtas ang yaya niya. Siya pa kaya? Anyway, nakaraan na yon. Kung mas una ko sanang natuklasan ng tungkol sa anak ni Marco, sana hindi na sila nagkitang mag-ama. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi si Modena. Inaalis ko lahat ng nagiging karibal ko kay Marco, mula sa tunay na ina ng anak niya at ang anak niya mismo. Ikaw ang may kagagawan sa pagkamatay ng totoong ina ni Enrico? Gulat niyang tanong. Oo, hindi dahil sa panganganak kaya siya namatay. Pinalitan ko ang vitamins niya ng ibang gamot. Gamot na unti-unting kumitil sa kanya habang nagpapagaling siya matapos manganak. At ngayon, ikaw naman ang susunod, Rika. Kung hindi ka sana dumating sa buhay ni Marco, hindi mo mararanasan to. Dahil kapag nagsiselos ako, hindi ako natatakot pumatay. Nagtimpi ng galit si Rika. Kapitan, kung ano man ang binabalak mo, wag mo nang ituloy. Isa kang sundalo at hindi lang basta-basta ang ranggo mo. Isa kang kapitan. Wag mo yung sayangin para lang sa isang kagaya ko. Wala akong pakialam sa ranggo ko. Nakuha ko lang naman to dahil sa koneksyon ng daddy ko. Si Marco ang totoong dahilan kaya pumasok ako sa military. Wala rin tong silbi kung hindi siya mapupunta sa akin. Huwag mo nang sayangin ang laway mo dahil hindi ako makikinig sa isang katulad mo. Hindi ka ba natatakot na malaman to ni Marco? Bakit ako matatakot kung nakaplano na ang lahat? Nagawa kong lusutan ng mga krimeng ginawa ko noon at wala yung pagkakaiba ngayon. Hindi ako ang kikilos para mawala ka dahil sila ang bahala sa'yo. Turo nito sa mga lalaki. Akala ko ba magkaibigan na tayo, Modena? Pagpapanggap lang ba ang lahat ng yon? Hindi kita itinuturing na kaibigan, Rika. Pero dahil mangmang ka, naniwala ka sa pagpapanggap ko. Nahulog ko sa patibong ko. Saad nito kasunod ng malakas na pagtawa. Napayo ko na lang si Rika sa mga natuklasan niya. Oo nga pala, bago kita iwan sa mga binayaran kong tao, gusto ko munang mag-iwan ng magandang alaala sa'yo, Rika. Para kahit mangkay ka na, hindi ka pa rin makikilala ni Marco. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang muka sa kainangat. Nakita niyang may hawak itang hunting knife at iguguhit sa walang peklat niyang pisngi. Ngising-ngisi ito at mababakas ang excitement sa muka habang unti-unti nitong nilalapit ang kutsilyo sa balat niya. Ngunit biglang napalis ang ngiti ng babae nang pumaskil ang mapaglarong ngiti sa labi niya sabay hawak sa braso nito. Paano? Surprise, Modena? Ang dami mo kasing sinasabi at hindi mo namalayan, nakawala na ako sa gapos ko. Ikaw ang nahulog sa patibong ko dahil sinadya ko magpahuli sa iyong baliw ka. Mabilis na inagaw ni Rika ang kutsilyo kay Modena at walang pakundangan yung iwinasiwas sa mukha ng babae. Gimbal itong napasigaw nang magkaroon ng isang malaking sugat sa mukha nito. Bago pa makabunot ng baril ang mga tauhan nito, inunahan na niya. Isang mabilis at ekspertong paggalawang ipinamalas ni Rika gamit ang kutsilyo. Mabilis siyang nakalapit sa grupo at isa-isang pinunteriya ang bukong-bukong, itaas ng hita, tagiliran at balikat ng mga ito. Sobrang bilis na mga pangyayari. Ang kaninang nagkakasiyahang grupo sa harapan ng apoy, ngayon ay pawang nakahandusay sa lupa at dumadaing sa mga natamong sugat. Ang puting-puting bestida niya, ngayon ay may mantsa na ng tumalsik na dugo mula sa mga kalaban. Ang mayabang na si Modena, ngayon ay umiiyak habang hawak ang dumudugong sugat at nakadikit ang cellphone sa tenga. Dad? Inihagis ni Rika ang kutsilyo sa kamay ni Modena. Nabitiwan nito ang cellphone. Ah! Bitch! Magbabayad ka! Hindi papalampasin ni Daddy ang ginawa mo sa akin. Isa siyang general at isang pitik lang ng kanyang daliri. Maglalaho ka na parang bula. Pagbabanta nito sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Rika at dinampot ang nabitiwang cellphone ni Modena. Iniligay niya yun sa loudspeaker saka itinapat sa mukha ng babae. Dad, help me! Magpadala ka ng batalyon dito. Turuan mo ng leksyon ng babaeng to. Mabilis nitong sabi. Ano na naman bang kalokohan ang ginawa mo, Modena?
Singhal ng ama nito mula sa kabilang linya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magtinong ka na? Nahihirapan na akong pagtakpan ng mga gulong ginagawa mo. Umiiwas na ako sa kahit na anong problema pero ikaw naman tong magpapahamak sa akin. Isang pagkakamali mo pa at ako ang mawawala sa posisyon ko. Nakakahiya kay General Santillanes kung sasayangin ko ang tulong niya para lang makarating ako sa kanilalagyan ko ngayon. Dad, wala akong ginagawang masama. Ako ang papatayin ng babaeng to. Bakit ayaw mo maniwala sa akin? Tama na, Madena. Kung anong pinasukan mong gulo, lusutan mo mag-isa. Galit nitong sabi. Dad! Napaiyak na lang si Madena at hindi makapaniwala sa sinabi ng ama nito. Inilapit naman ni Rika ang cellphone sa kanya. Masaya ako nakabalik ka na ulit sa serbisyo at naging general ka pa, Manong Pistol. Ano? Hello, sino to? Bakit kilala mo ko sa pangalang yan? Tanong nito sa kabilang linya. You gave me a name, remember? When I'm around, no one hears death is coming. Makahulugan niyang sabi. Sandali itong natahimik sa kabilang linya bago muling nagsalita. Whisper, ikaw ba yan? Umisi si Rika habang nakapako ang tingin kay Madena. Sa ekspresyon nito, mukhang naguguluhan ito sa pinag-uusapan nila ng ama nito. Ako nga, Mang Pistol. 7 taon na rin ang maghiwalay tayo ng landas. Pinili nating magbagong buhay. Kaya lang nag-cross ang landas namin ng anak mo at pinagtangkaan pa niya ang buhay ko. Hindi lang yon. Siya rin ang dahilan kaya namatay ang nag-iisa kong kapatid at muntikan na rin maging abo ang pamangkin ko dahil sa kagagawan niya. Sa tingin ko karapat dapat na siyang ihatid sa impyerno. Ano sa tingin mo? Pasaway itong anak mo eh. Sandali, Whisper. Ako na humihingi ng tawad sa ginawa ng anak ko. Huwag mo siyang papatayin. Alang-alang sa naging samahan natin noon. Patawarin mo na siya. Pangako, ilalayo ko si Madena at sisiguraduhin kong hindi na muli magkukrus ang landas niyo. Ilalayo ko siya para sa kaligtasan niya. Dad, ano ba sinasabi mo? Bakit kailangan mo makiusap sa babaeng to? Sino ba siya para magpakumbaba ang isang general na katulad mo sa pangit na to? Sigaw na tanong ni Madena sa ama. Manahimik ka, Madena. Hindi mo kilala ang babaeng kaharap mo. Saway ni Manong Pistol. Whisper, muli ako makikiusap. Pakawalan mo ng anak ko. Ako nang bahala sa kanya. Muli nitong pakiusap sa kanya. Madali naman akong kausap, Manong Pistol. Pero tumupad ka sa usapan. Sa oras na mag-cruise pa ang landas naming dalawa at naghatid siya ng kapahamakan sa mga mahal ko sa buhay, babaliwalain ko samahan natin at sisiguraduhin kong ako ang huling tao na makikita ng anak mo. Maraming salamat, Whisper. Makakaasa kang tutupad ako. Pinutol ni Rika ang tawag at itinapon sa malayo ang cellphone at hunting knife. Tumayo siya at malamig na pinagmasdan si Madena. Huwag mong sasayangin ang pangalawa mong buhay, Madena. Tulad ng sinabi ng daddy mo, hindi mo ako kilala. Kung masama kang tao, mas masama ako. At huwag mong hihilingin na makita pa kung gaano ako kasama. Pasalamat ka't anak ka ng tatay mo. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa'yo dahil sa ginawa mo sa kapatid at pamangkin ko. Huwag na sana tayong magkita pa. Sabi niya rito, saka naglakad palayo. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa ni Rika nang biglang dumating ang grupo ng mga sundalo. Umikot ang mga ito sa paligid at pinalibutan sila. Mula sa mga ito, lumabas si Marco. Seryoso at matalim ang tingin. Malamig nitong tiningnan ang mga nasa likuran niya bago tumingin sa duguan niyang damit. Marco, please help me! Umiiyak na sigaw ni Madena. Tumigil sa paglalakad si Rika nang humakbang palapit si Marco. Akala niya ititigil ito sa tapat niya, pero nakaramdam siya ng kirot sa dibdib nang lumagpas ito sa kanya. Paglingon niya, nilapitan nito si Madena at sinuri nito ang sugat ng babae sa muka. Hindi niya kayang pagmasdan ng mga ito kaya umiwas siya ng tingin. Umasa siyang uunahin siya nitong kamustahin. Pero ano bang laban niya sa kaibigan nito? Mas matagal na magkakilala ang mga ito kaysa sa kanilang dalawa. I'll never be his priority. At ito ang titiisin ko kapag kinasal kami. Malungkot niyang bulong bago muling humakbang. Ngunit napatigil na naman sa paglalakad si Rika nang may bumalot na jacket sa mga balikat niya. Kasunod niyon ay ang pag-angat ng katawan niya. Natigilan siya nang mamalayang buhat na siya ni Marco. Marco? Pabulong niyang sambit sa pangalan ng lalaki. Later, Rika. We'll talk about what happened here. Seryoso nitong sabi.
Napatingin si Rika sa likuran at nakita niyang iniwan ni Marco si Madena sa mga kasama nitong sundalo. Masamang nakatingin sa kanya ang babae, pero sumandal lang siya sa balikat ni Marco at hinayaan niyang buhatin siya nito kahit kaya naman niyang maglakad. Ligtas siya at hindi nagtamo ng kahit na anong galos, pero pakiramdam niya nanghina siya sa mga bisig nito. Napag-alaman ni Rika na dinala siya ni Madena sa kagubatang bahagi ng San Isidro. Ilang minutong biyahe lamang ay narating nila ang bahay ni Marco na nasa labas ng kampo. Kahit hindi naman kailangan, binuhat pa rin siya nito papasok ng bahay hanggang sa banyo. Maingat siya nitong iniligay sa bathtub at pinadaluyan ng maligamgam na tubig ang katawan niya. Nasaan si Enrico, Marco? Mahina at nag-aalangan niyang tanong dahil sa pagiging tahimik nito. Nasa kabilang kwarto, natutulog na. Dinala ko muna siya rito bago kahanapin. Muling namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa hanggang tumayo si Marco. Lumabas ito ng banyo at pagbalik nito, may dala na itong towel at malinis na damit. Maglinis ka muna ng katawan mo. Maghahanda lang ako ng pagkain sa kusina. Sabi lang nito bago muling lumabas ng banyo. Humugot ng malalim na buntong hininga si Rika. Habang naliligo, nag-iipon na rin siya ng lakas ng loob para ipagtapat kay Marco ang nakaraan niya. Sana hindi niya ako husgahan sa mga malalaman niya. Bulong niya sa sarili bago kinuha ang hinandang bihisa ni Marco para sa kanya. Nag-init ang mukha niya nang makitang t-shirt at isang boxer short ang naroon. Hindi na niya kailangang alamin pa kung pag-aari yun ni Marco dahil sigurado siyang sa lalaki ang mga gamit na yon. Wala siyang pagpipilian kundi isuot yun, saka siya lumabas ng banyo. Natanaw naman niyang nakaupo sa minibar counter si Marco habang umiinom ng alak. Nakasuot ito ng puting t-shirt, cotton short at pambahay na tsinelas. Lumapit siya rito. Marco, tungkol sa nangyari kanina. Kumain ka muna, Rika. Nagluto ako ng sopa sa kusina. Malamig nitong putol sa sinasabi niya saka itinuro ang kusina. Bumuntong hininga si Rika at tumalima. Nakahain sa lamesa ang isang mangkok ng sopas. Nakakatakam ang itsura niyon, pero nang tikman niya, wala namang lasa. Hindi na siya nagreklamo at inubos na lamang ang pagkain saka bumalik sa bar counter. Kumuha siya ng baso at nagsali ng alak na iniinom nito. Marco, tungkol sa nangyari kanina. Pag-uulit niya. Pero natigilan siya nang bigla siyang hilahin palapit ni Marco at mahigpit siyang niyakap. Naramdaman niyang tila nakahinga ito ng maluwag nang makulong siya sa mga bisig nito. Two things I just realized I'm most afraid of in this world. Losing my son and losing you, Rika. Marco, hindi niya alam ang sasabihin dahil sa nakakagulat nitong revelasyon. I lost control when I found out you weren't at home. Iniisip kong iniwan mo na kami ni Enrico. Hindi kita makontak dahil nasa bahay ang phone mo. Hindi ko alam kung saan kita unang hahanapin o kung saan ka maaaring nagpunta. Hanggang sa sinabi ng isa mong kapitbahay na sinundo ka ng isang babaeng sundalo. Bumalik ako sa kampo para alamin kung sino-sinong babaeng sundalo ang wala roon. Isa si Madena sa mga wala. Kahit wala naman ako anumang assignment sa kanya. Sa sobrang kaba ko na baka siya ang dahilan ng pagkawala mo at baka may masama siyang ginawa sa'yo. Nag-deploy ako ng mga tauhan sa iba't ibang bahagi ng San Isidro hanggang sa matunto namin ang kinaroroonan mo. Bumuntong hininga si Marco bago muling nagsalita. Rika, hindi ako matatakotin na tao. Pero hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko na makita ko ang dugo sa damit mo. Alam kong labag sa batas ang iniisip ko kanina. Gusto kong patayin ang sino mong nagtangkang manakit sa'yo, pati si Madena. Pero nang makita kong malubha ang kalagayan niya, pinigilan ko ang sarili ko. Ang mahalaga sa akin ay ligtas ka at may uwi kita sa bahay. I know iniisip mo na ooy ako at exaggerated, lalo at kakakilala pa lang natin. Pero gusto kong malaman mo, Rika, na mahalaga ka sa akin. Ayoko mapahama ka o mawala sa akin at sa anak natin. Napangiti si Rika at kahit paano'y nabawasan ang kirot sa dibdib niya nang maalala ang paglapit nito kay Madena kanina. Natutuwa rin siya na kahit hindi ito sanay magsalita ng mahaba, nasabi nito ang totoong laman ng isip at damdamin tungkol sa nangyari. Natatakot ito na mawala siya. Samantalang siya naman ay nasaktan nang makita itong unang lumapit kay Madena. Sa kabila ng lahat, ramdam niya ang unti-unti nilang paglalapit sa isa't isa. Salamat, Marco. Masaya ako marinig yan mula sa'yo. Akala ko hindi ako mahalaga sa'yo kasi nilampasan mo lang ako kanina.
Yun pala, may iniisip kang hindi maganda laban sa grupo ni Madena. Kahit hindi naman ako nasaktan, gusto ko pa rin ipaliwanag ang nangyari. Marahan siyang pinakawalan ni Marco. Umupo naman si Rika sa tabi nito saka muling nagsali ng alak sa baso niya at uminom ng kaunti. Makikinig ako, Rika. Sige lang, sabihin mo ang lahat. Ngumiti siya bago sinimulan ng salaysay niya. Ang pangalan ko ay Rika Valenrosa at hindi ko totoong ama si Manong Teves. Panimula niya. Uminom ulit siya ng alak bago nagpatuloy. Ang totoo, nagmula ako sa Malaya Verde, isang bulubundukin at liblib na lugar sa probinsya na kinalimutan ng gobyerno. Lumaki ako sa gulong hatid ng mga rebelde sa lugar namin. Natuto ako ng survival method habang lumalaki. Nung 14 na taon ako, isang malawakang gulo ang ginawa nila na kumitil sa buhay ng mga magulang ko. Lumaban ako noon sa abot ng aking makakaya para makaligtas kaming magkapatid. Hanggang sa dumating ang grupo ni Manong Pistol na nakilala mo bilang si General Adoracion. He's Madena's father. Tama ka. Kilala ko na si Madena nung una ko siyang makita sa ospital noong magpapakuha kayo ng sample ni Enrico para sa DNA testing. Ipinakilala siya sa akin ni Manong Pistol gamit ang isang larawan noon. Ano namang connection mo kay General Adoracion? Nang mga panahong yun, may maliit na guerrilla unit si Manong Pistol. Isa siyang dating sundalong tumiwalag matapos ipapatay ng sarili niyang opisyal ang kanyang mga tauhan sa isang lihim na operasyon. Nakitaan niya ako ng potensyal at nirecruit. Ibinaba ni Rika ang baso at sumandal sa counter habang piniglalaruan ang dulo ng baso gamit ang mga daliri. Sumama ako sa kanya habang ang kapatid ko naman ay isinama ng isa naming kakilala patungong Maynila. Sa murang edad, nagsanay akong humawak ng baril, makipaglaban, at pumatay kapag kinakailangan. Sa loob ng 7 taon, naging anino ako ng grupo sa mga misyong lihim naming isinasagawa laban sa mga armadong grupong nananamantala sa mahihina. Ako ang pinakabata sa grupo namin, pero nakasalalay sa mga balikat ko ang tagumpay ng mga misyon. Nakakatawa lang dahil takot sa akin ng mga matatanda naming miyembro at maging si Manong Pistol ay nakikitaan ko ng takot kapag nagagalit ako. Bahagya siyang natawa at muling humigop ng inumin bago nagpatuloy sa pagkukwento. Ngunit sa edad na 21, tinulungan ng dating kaibigan niya si Manong Pistol para bumalik sa serbisyo. Binuwag niya ang grupo namin at ang iba ay sumama sa military, habang ang iba sa amin, kasama ako, ay umalis at mas pinili ang tahimik na buhay. Tumingin siya kay Marco na tahimik na nakikinig habang umiinom. Mataman itong naghihintay ng susunod niyang salaysay. Hinanap ko ang kapatid ko, Marco. Pero nalaman ko sa mga binayaran ko investigador na namatay siya sa panganganak. Siya ang ina ni Enrico. Hinanap ko na lang kung nasa ng anak niya at natagpuan ko naman agad. Pero isang nagliliyab na apartment ang nadatnan ko. Walang takot kung sinuong ang malaking sunog para makita ang pamangkin ko. Nailigtas ko ang bata, pero nagtamo naman ako ng malaking sunog sa pisngi at braso. Sinikap ko makalayo sa lugar na yon dahil pakiramdam ko'y nasa panganib ang bata. Noon ko nakilala si Mang Teves. Tinulungan niya ako at dinala sa bahay niya para may matuluyan kami ng pamangkin ko pansamantala. Makailang araw aalis na sana kami, pero binawian naman ng buhay si Mang Teves. Wala rin kaming matutuluyan noon, kaya nagpakilala akong anak ng matanda para manatili sa bahay niya dahil alam kong wala na rin siyang kamag-anak at gusto rin niyang manatili kami roon bago siya mamatay. Binigyan naman ako ni Sir Fajardo ng trabaho sa kampo bilang tulong sa amin ni Enrico. Habang nasa kampo, iniisip kong magkukrus ang landas natin doon at maibabalik ko ang anak mo. Dahil nga dun sa picture nyo, kaya alam kong sundalo ka. Pero nawala na sa isip ko ang bagay na yun. Naalala ko na lang ulit matapos nating magkita sa kampo. Mahaba niyang salaysay at hinihintay ang magiging reaksyon ni Marco. Seryoso at mahigpit itong nakahawak sa baso habang nakatitig sa alak. I'm sorry. Mas mahirap pala ang pinagdaanan mo kaysa sa akin. Nawala sa iyong kapatid mo at napabayaan ko pa si Enrico. Kasalanan ko lahat ng to. Paninisi nito sa sarili. Hinawakan ni Rika ang kamay ni Marco. Wala kang kasalanan, Marco. Nagpapasalamat pa ako sa iyo dahil handa kang pakasalan ng kapatid ko kahit hindi mo siya mahal. Isa ka ring mabuting ama. Ang may kasalanan ng lahat ng to ay si Madena at ang pagiging obsessed niya sa iyo. Lumingon to sa kanya na may bahid ng galit sa mga mata. Si Madena? Anito. Oo, inamin niya ang lahat sa akin kanina bago niyo ako i-rescue.
Sinabi niyang siya may kagagawan sa pagkamatay ng kapatid ko at pagkakasunog ng apartment mo. Nagsiselos siya at gusto niyang mawala ang mga pinagseselosan niya, pati ang anak mo. Kaya humantong siya sa kabaliwan na sunugin ang tinutuluyan mo. Na noon ay kasalukuyang anak mo lang at yaya ang naiwan. Naramdaman ni Rika ang paghigpit ng pagkakakuyom ng mga kamay ni Marco sa palad niya. That woman deceived me. She coordinated with the investigator about the fire at my apartment, but she was the one behind it. I won't let her get away with what she did. Ilang taon akong naghanap sa anak ko at nangulila. Yun pala, siya ang may kagagawa ng lahat. Magaling siyang aktres, Marco. Akala ko talaga genuine ang pinapakita niya sa akin. Pero salamat, Rika. Saan? Dahil kung hindi ka dumating noon sa apartment, hindi sana maliligtas si Enrico. Siguro, inadya na rin ng Diyos na noong araw na yun ko puntahan ng pamangkin ko. Mabuti na nga lang at hindi ako nahuli ng dating. Iyak nang iyak noon si Enrico. Siguro dahil naiinitan na siya sa sunog sa paligid niya. Alam kong ang laki ng paghihirap mo sa pagpapalaki sa kanya, Rika. Okay lang. Sulit naman dahil napakabait na bata ni Enrico. Sandali, Rika. May tatawagan lang ako. Kinuha ni Marco ang cellphone na nakapatong sa counter nang hindi inaalis ang pagkakahawak ng kamay niya sa kamay nito. Nang tangkain niyang alisin, ito naman ang pumigil sa kamay niya at hinawakan yon habang may tinatawagan ito sa kabilang linya. Cody, I want to buy your invention. The one that can make a person confess the truth. I need it to make someone admit the crime she committed 7 years ago. Sandali itong tumigil na waring pinapakinggan ng sinasabi ng kausap. Alright, I'll send the payment to Purple Tech. Sabi nito bago pinatay ang tawag. Sino yun, Marco? At anong invention ang pinag-uusapan niyo? Pinsan ko yun, si Cody. Kasapi siya sa organisasyon tinatawag na Fortress at ang asawa niyang may-ari ng Purple Tech. Isa yung kilalang kumpanya na dalubhasa sa mga imbensyon. Kasalukuyan silang nagbebenta ng isang natatanging device na kayang magpaamin sa isang tao. Kailangan ko ang gadget na yun para mapaamin si Modena. Mas madali yun kumpara sa paghahanap ng ebidensya laban sa kanya. Tama ka. Matagal na ang 7 years at baka nabura na ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Lalo pat may posisyon si Modena. Sang-ayon niya. Mukhang magaling ang pinsan mong yun. Nakaimbento siya ng kakaibang gadget. Oo, magaling talaga siya. Pati asawa niya at ang kinabibilangan nilang organisasyon. Ipapakilala kita at si Enrico sa pinsan ko kapag naresolba na natin ang problema kay Modena. Sige. Pabor si Rika sa desisyon ni Marco. Ito na ang kikilos laban kay Modena at hindi na siya makikialam pa. Ang tanging pinangako lang naman niya kay Manong Pistol ay ang pananatilihing buhay ang anak nito. Hindi ang ligtas ito sa magiging kaparusahan sa mga ginawa nitong kasalanan. Kinabukasan, umuwi na rin ang mag-ina sa bahay nila kahit anong pilit ni Marco na manatili sila sa bahay nito. Wala itong nagawa kundi ihatid sila. Naging abala naman si Marco sa mga sumunod na araw sa pag-aasikaso ng kaso laban kay Modena. Dahil sa tulong ng gadget mula kay Cody, mabilis ang naging proseso ng investigasyon at paglilitis. Kaagad na nahatulan si Modena sa pag-amin sa krimeng tangkang pagpatay at panununog ng apartment. Kaya agad din itong tinanggal sa serbisyo. Gayunpaman dahil sa voluntaryo nitong pag-amin, nabawasan ng 5 taon ng sentensya nitong 25 taon na pagkakakulong. Malaking kaluwagan yun sa kalooban ni Marco, lalong-lalo na kay Rika. Gusto rin niyang maparusahan si Modena, pero dahil sa utang na loob niya kay Manong Pistol, hinayaan na niyang si Marco ang gumawa ng paraan. Ngayon, nabigyan na nila ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid niya at ng iba pang biktima sa sinunog ni Modena na apartment. Matapos ang mga nangyari, bumalik na rin sa normal ang kanilang buhay. Tahimik at masaya. Isang umaga, kagigising lamang ni Rika nang may kumatok sa pintuan. Pinagbuksan niya agad ito at inaasahan na niyang makita si Marco para sunduin si Enrico at ihatid sa school. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang dala nitong bulaklak. Rika, I'm courting you. Seryoso at diretso nitong sabi, di man lang nag-intro. Natigilan si Rika at hindi makapaniwalang niligawan siya ni Marco. Gusto niyang matawa dahil namumula ang mukha nito, pero hindi niya ginawa. Baka ilang araw itong nag-ipon ng lakas ng loob tapos tatawanan niya lang. Tinanggap na lamang niya ang bulaklak bago ngumiti. Salamat, ikakasal na tayo, hindi mo na kailangan manligaw pa. Tumikhim si Marco at bahagyang napakamot sa batok. Napansin niyang mas lalong namula ang mukha nito.
I asked you to marry me for Enrico. But right now, I'm courting you because I want you to become my wife. Kumunot ang noon ni Rika nang bahagyang maguluhan. Pumasok ka nga muna rito at dito tayo sa loob mag-usap, Marco. Pumasok ito saka sila nagtungo sa sala at doon nag-usap. Pakilinaw ng sinabi mo kanina kung bakit kailangan mo ba akong ligawan. Sa pagkakaintindi ko kasi pareho lang yung sinabi mo. To make it short. Papa! Biglang sigaw ni Enrico sabay takbo nito kay Marco at yumakap. Binuhat ito ng lalaki, saka may binulong sa bata. Nagmamadali namang lumapit kay Rika si Enrico. Yumakap ito at inilapit ang bibig sa tenga niya. Mama, sabi po ni Papa, I love you raw po. Pakiramdam ni Rika ay napunta lahat ng dugo niya sa muka. Naginit ng sobra sa narinig tapos sinabayan pa ng magandang ngiti ni Marco. Ngayon niya lamang ito nakitang ngumiti sa personal at gusto na yatang lumabas ng kanyang puso sa dibdib niya sa sobrang lakas ng tibok na yun. Mama, ang lakas po ng tibok ng heart mo. Puna ni Enrico na idinikit pa ang tenga sa dibdib niya. Walang mahanap na salita si Rika at lalo siyang natahimik nang lumapit si Marco at niyakap silang dalawa ni Enrico. To make it short, Rika, I'm courting you because I love you and I want you to be my wife. Not just to be a mother to Enrico, but also to become the mother of our future children. Bulong nito sa malambing na boses kasunod ng masuyong halik sa kanyang pisngi. Nanghilid ang kanyang luha sa kasiyahang nararamdaman ngayon. Kailan mo pa naramdaman yan, Marco? I'm not sure if it was when I first tasted your cooking, or maybe when you shouted at me and threw a trash can at me. Naisip ko nga, magtiyahin talaga kayo ni Enrico. Pareho kayong matapang at mahilig mambato. Oy, hindi ko tinuruan ang anak natin, ha? I know. Pero yun nga, hindi ko na matandaan kung kailan to nagsimula. Pero isa lang ang sigurado ko. Tumatak sa isip ko nung una mo akong sinigawan. Wala pang nakakagawa nun sa akin, maliban sa'yo. Kaya ngayon, kailangan mo ng panagutan ng mga gabing napupuyat ako dahil umieko sa pandinig ko ang boses mo. Bahagyang natawa si Rika, saka siya humilig sa matipunong dibdib ni Marco. Babawi na lang ako sa'yo pagkatapos ng kasal natin, Marco. I love to hear that, Rika. Malilate na po ako sa school, Papa. Paalala ni Enrico bago humalik sa pisngi nila ni Marco. Kiss ko po, Mama, Papa. Nakanguso nitong tanong. Napangiti sila ni Marco sabay halik sa magkabilang pisngi ni Enrico. Isa pa po. Hiling pa nito. Mahuhuli ka na sa klase, anak. Sabi ni Rika. Isa na lang po, Mama. Kiss niyo po ako ni Papa. Please. Nakangiting napailing na lang si Rika, pero pinagbigyan pa rin nila ang hiling nito. Magkasabay nilang hahalikan sa pisngi ang bata, pero bigla itong umiwas, kaya tumiretso ang labi nila ni Marco sa isa't isa. Parehong nagulat si Rika at Marco. Una siyang dumistansya pero hinawakan nito ang batok niya, saka siya magaang hinalikan sa noo. Let's go, Enrico. Mahuhuli ka na sa klase mo. Saad nito sa bata. Ngumiti lang si Rika saka hinatid ang dalawa hanggang sa labas ng bahay. I love you po, Mama! Sigaw ni Enrico habang kumakaway. I love you too, baby boy! Tugon niya. I love you, Ma! Sabi rin ni Marco. Saglit siyang natigilan at pinakiramdaman ng sarili niya. Base sa bilis ng tibok ng puso niya, walang duda. Pareho rin ang nararamdaman niya sa nararamdaman ni Marco. I love you too, Pa! Tugon niya. Nasorpresa ito sa naging tugon niya hanggang unti-unting pumaskil ang ngiti sa labi nito. Kumindot pa ito sa kanya bago pinaandar ang sasakyan. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay ng isang malambing na anak at lalaking hindi tumitingin sa katayuan sa buhay at panglabas na anyo. Isang sundalong may paninindigan, hindi lang sa tungkulin, kundi maging sa responsibilidad. Salamat po. Bulong niya habang tinatanaw ang papalayo niyang mag-ama. Sumapit ang weekend. Sinamahan ni Rika si Enrico para manood ng military exercise sa kampo. Bago pumunta sa open field, dumaan muna siya sa kusina para kumustahin ang mga dati niyang kasama at masayang-masaya ang mga ito para sa kanya. Sa field, kaagad hinanap ni Rika si Marco pero wala ito sa paligid. Karaniwan naman itong magsusupervise sa mga tao. Pero nakapagtataka na wala ito ngayon kahit nagsisimula ng exercise. Enrico, may sinabi ba ang papa mo kung saan siya pupunta?
Wala po, Mama. Sagot nito na nakatutok sa mga sundalo. Hinayaan na lang ni Rika at baka may mahalagang trabaho ngayon si Marco. Nanood na lang siya ng military exercise hanggang magmarcha ang mga sundalo palapit sa kanya. Mabilis ang pag-ikot ng mga ito at bawat daan sa gilid ay nagsasaboy ng iba't ibang uri ng petals ng mga bulaklak. Anong meron? Prank ba to? Ang aga naman kung prank lang to. Nagtataka niyang sabi. Muling bumalik sa formation ang batalyon. Nakakamanghang panoorin ng mga ito dahil synchronized ang paggalaw. Pero mas nagulat siya nang biglang naging cheerleaders ang mga to. May air stand pa at gumawa ng pyramid. Wow, the best! Ang gagaling nyo! Tawang-tuwa niyang sabi habang malakas na pumapalakpak. Parang mas nag-enjoy pa siya kaysa sa anak niya. Ilang segundo na nakakalipas, hindi pa rin nagpapalit ng formation ng mga sundalo. Hanggang sa mapansin niya ang pinapakita ng bawat pyramid. May mga letra yon na isa-isa niyang binaybay hanggang dulo. Oh gosh, will you marry me? Ikakasal na ako. Sino pang gusto magpakasal sa akin? Naguguluhan niyang tanong. It's always me, love. Lumingon sa likuran si Rika at nakita si Marco. Unipormado ito habang hawak ang isang bouquet ng bulaklak at kaheta na may kumikislap na diamond ring. Will you marry me? Tanong nito. Ngumiti si Rika. Alam na ni Marco ang sagot niya sa tanong nito, pero gusto niyang gawing exciting ang pag-oo niya. Pwede ba akong humiram ng baril? Tanong niya kay Marco. Halata ang pagtataka sa mukha ni Marco, pero pinagbigyan pa rin siya. Humudyat ito sa isang sundalo at ibinigay sa kanya ang isang service pistol. Ito ang sagot ko, Colonel. Sabi ni Rika kay Marco saka humarap sa mga shooting target sa field. Mula sa kinatatayuan, binuo ni Rika ang yes sa bawat target gamit ang mga tama ng bala. Nang matapos siya, hindi niya napigilang mapangiti nang tumingin kay Marco. Natawa na lang siya sa hindi makapaniwalang ekspresyon nito. Sobrang layo ng distansya ng shooting target mula sa kinatatayuan niya. Pero malinaw at walang mintis niyang nabutas ang target para mabuo ang mga letrang yun. Ayaw mo ba sa sagot ko, Colonel? Pukaw niya sa atensyon nito. That was an amazing response, love. Isinuot nito ang singsing sa daliri niya. You've earned everyone's respect here. You're amazing. Bulong pa ni Marco bago siya niyakap. Dapat lang. Soon-to-be wife kaya ako ng isang colonel. Biro niya sa proud na tono. You're right, Mrs. Colonel. You must really be respected by everyone. Sang-ayon nito. See? Pero maiba ako. Ang ganda ng proposal mo Naging cheerleader sa mga sundalo mo. Kailan mo po ito pinaghandaan? Matagal na. At sila ang nagsuggest nito para kakaiba raw. Hindi naman nila na perfect agad kaya natagalan ng proposal ko. Pinaghintay pa nila ako ng sobrang tagal. Nakanguso nitong sabi. Napatawa na lang si Rika dahil isa na namang ekspresyon ang nasaksihan niya mula kay Marco. I really love your smile, love. Even back when you were teaching me at my parents' house. You're gorgeous. Nakangiti nitong sabi. Si Marco lang talaga nagpapataas ng confidence niya na maganda siya sa kabila ng kanyang peklat sa pisngi. Ramdam niya ang katotohanan sa mga salita nito. Salamat, dahil palagi mong pinaparamdam sa akin na espesyal ako. Because you're really special. If you weren't, you wouldn't be able to melt the coldness in my heart. Ikaw ang nagbigay ng kasiyahan sa akin ngayon. Kayo ni Enrico. Sa lahat ng hindi sweet talker, ikaw yata ang pinaka-sweet, Marco. Kuhang-kuha mo kasi ang puso ko. Bahagyang natawa si Marco at mukhang kinilig pa. Itinago na lamang nito ang mukha sa balikat niya. Nakangiti naman siya habang yakap ito. Yumakap din sa mga binti nila si Enrico at sa gitna ng isang batalyon ng mga sundalo, nandoon sila bilang isang masayang pamilya. Makalipas lamang ang 2 linggo, naganap na rin ang kasal ni Rika at Marco na matagal nang pinaghandaan ng lalaki. Isang military wedding ceremony ang naganap na dinaluhan ng angkan ng mga Santillanes na pawang mga sundalo rin, mapababae man o lalaki. Hindi rin nawala sa okasyon si Marshall na kahit palaging kabangayan ni Marco ay may dala pa ring regalo. At si Cody na unang beses nakilala ni Rika. Naroon din si General Adoracion na nagbigay ng pagbati sa kanila na walang kahit anong sama ng loob sa pagpapakulong nila kay Madena. Pinaghahandaan na niya ang pagpapatanggal sa peklet sa mukha niya.
bagay na hindi naman importante, pero gustong alisin ni Rika. Pagkatapos ng kasal, lumipat na sina Rika at Enrico sa bahay ni Marco. At dito, isa na silang buong pamilya. Hindi nagtagal, dumating na rin ang baby sister ni Enrico na dumagdag sa pagpapasaya sa kanila araw-araw. Isang inspirasyon na magbibigay sa kanila ng motibasyon na harapin ang kinabukasan ng masaya at puno ng pagmamahalan. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.